Inakala ng lahat na siya ay isang walang kwentang kabiguan, ngunit siya pala ang pinakamalakas na sundalo ng sangkatauhan. Ipinanganak siya sa isang mundo kung saan nagsimulang mag-pop up ang mga halimaw na nilalang nakilala bilang mga dragon at sinisira ang lahat. Bago pa man masubukan ng sinuman na ipatawag si Goku mula sa ibang mundo, biglang nawala ang mga halimaw at hindi nagtagal ay nagsimulang lumitaw ang mga batang babae na may kapangyarihan ng isang dragon. Nagsimula silang kilalanin bilang at ipinadala sa isang espesyal na akademya, ngunit sa pagtataka ni Yu, napagtanto niya na mayroon din siyang mga mahiwagang kapangyarihan kahit na siya ay isang batang lalaki. Sa lalong madaling panahon siya ay ipinadala sa isang mahiwagang institute na tinatawag na Midgar, at sa kanyang malaking kapalaran ay nakilala niya ang isang batang babae na nagngangalang Iris, na agad na nagsimulang sumigaw sa kanya para sa pagpasok sa isang lugar na mahigpit na nakalaan para sa mga batang babae. Ipinakita niya ang kanyang badge, at ipinaliwanag na ipinadala siya doon at walang pagpipilian. Tinanong niya kung bakit nasa akademya ang isang sundalong tulad niya nang biglang bumati sa kanila si Mitsuki, na nakababatang kapatid ni Yu. Agad kanyang dinala sa loob ng paaralan at iniabot sa kanya ang kanyang uniforme, pagkatapos ay ipinakilala siya sa isang guro na nagngangalang Haruka. Ipinaalam niya sa kanya na siya ang koronel at nasa utos ng Midgar ngayon. Kaya mabilis na nagpasya si Yu na sipsipin ang bagong boss at saludo siya sa pagiging isang malakas at independenteng babae tulad ng bawat friendzone beta na lalaki. Nagpasya siyang magtanong sa kanya tungkol sa kasaysayan ng paaralan at kumpiyansa siyang sumagot. Na nagsasaad na nagsimula ang Migras bilang isang quarantine zone kung saan pinanatili ng mga sundalo ang DS na kalak. Pagkatapos noon, may nakaalala na umiral ang karapatang pantao at pinalaya ang mga D na sumali sa isang organisasyon na tinatawag na Asgard kung saan sila nagbabantay ng mga asno sa palagay ko. Ngayon ito ay isang magarbong paaralan kung saan natututo ang mga D na gawing cool na bagay ang dark matter tulad ng mga bihirang mapagkukunan at paminsan-minsan ay lumalaban sa mga dragon. Mukhang humanga si Haruka, ngunit lihim na nagpapahiwatig na ang tunay na layunin ng akademya ay hindi eksakto sa publiko. Pagkatapos makipag-usap sa kanya ng ilang sandali, nagsimulang maglakad-lakad si Yu sa campus kasama si Mitsuki, na ipinahayag ang kanyang pagkagulat sa paglipat doon. Sinabi niya sa kanya na bilang president ng student body, tungkulin niyang ipakilala siya sa buong assembly. Sa pagpapakilala, nabigla ang kapulungan ng malaman ang tungkol sa kasarian ni Yu. Iginiit ni Mitsuki na tanggapin siya ng lahat ng walang diskriminasyon. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mikropono kay Yu, na nahihiya na umamin sa kanyang kawalan ng karanasan sa sining ng di kumpara sa mga batang babae doon. Nang maglaon, dumalo si Yu sa kanyang klase, kung saan ipinakilala siya ni Haruka. Ngunit isang batang babae na nagngangalang Lisa ang humarang, na nagpahayag na hindi niya ito aprubahan dahil lalaki ito. Pumasok si Mitsuki, iginiit na naipasa ni Yu ang lahat ng formal na pagsusuri at pamaraan. Itinuro ni Haruka ang Dragon Crest sa kanyang katawan, na nagpapatunay na siya ay kasing ng mga babae. Sa kabila nito, hiniling ni Lisa kay Yu na ipakita ang kanyang kapangyarihan. Sumang-ayon ang klase at gumawa si Yu ng bola ng dark matter na ginawang baril. Natigilan ng lahat kahit na may isang batang babae na nagkomento na sinayang niya ang kanyang mahika sa pamamagitan ng paggawa ng baril at sumang-ayon si Haruka na nagpapaalala sa kanya na hindi ito isang i-file at ang kanilang mga kaaway ay hindi tao. Pagkatapos ay hiniling niya kay Lisa na ilista ang lahat ng mga dragon na lumitaw sa ngayon at nagsimula siya sa Black Dragon na lumitaw 25 taon na ang nakalilipas at binanggit din ang iba. Sa kabuuan ay mayroong 7 dragon at ngayon ang mga mag-aaral ay may tungkuling talunin ang Red Basilisk na kilala sa mga kaliskis na parang diamante. Biglang bumangon si Iris at napagdesisyonan na ito na ang perpektong oras para ikwento ang nangyari sa pagitan niya at Mo sa beach. Nagbibigay siya ng mahusay na detalye, inaakusahan ka na nakita mo siyang hinubaran at kinuha ang kanyang mga damit. Ang ibang mga babae ay tumitingin sa iyo nang may pagkasuklam, tinatrato siyang parang pervert, habang sinisigawan niya siya dahil sa pagmamanipula ng kwento. Mamaya, tumungo ang mga estudyante sa underground exercise room, kung saan ipinaliwanag sa iyo ni Iris na ang exercise room ay matatagpuan sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang anumang material na kontaminasyon sa panahon ng iyong pagsasanay. Sa isang demonstrasyon, nagpasya siyang tulungan si Iris sa kanyang pag-unat, ngunit hindi sinasadyang naging awkward ang mga bagay. Sakto namang dumating si Mitsuki para pigilan sila at hiniling sa kanya na maghintay sa isa pang silid dahil ito ang unang pagkakataon niya doon. Nagsimula ang mga simulation at tinanong ni Haruka si Lisa tungkol sa pinaka-versatile na bagay at sinagot niya ang hangin bago buuin ang 2 bola ng dark matter para lumipad. Humanga si Yu at ipinaliwanag ni Haruka kung paano lumilikha ng hangin ang pagmamanipula ng hangin na nagbibigay daan sa paglipad. Gumagawa si Mitsuki ng simulation ng pulang basilisk na may mga kaliskis ng diamante at si Lisa ay bumubuo ng sibat upang labanan ito. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang malakas na flare, tumutusok at sumisira sa shell ng basilisk. Susunod, ang isang puting buhok na batang babae na nagngangalang Furl ay gumagamit ng nakakompres na hangin upang lumikha ng isang cannonball na sinisira ang simulation sa ilang segundo. Ang iba pang mga mag-aaral ay humahantong sa pagpapahanga sa iyo sa kanilang malikhain at mahusay na paggamit ng dark matter, hindi katulad ng kanyang diskarte sa ganap na pag-convert nito sa mga armas.
Pagkatapos ay ibinunyag ni Haruka ang isang nakagigimbal na katotohanan na ang mga dragon ay lumilitaw ng sabay-sabay dahil sila ay magkapares at bawat dragon ay naghahanap ng katugmang din ito. Kung siya ang tumukoy sa kanilang pares ng dragon, sila mismo ay nagiging dragon. Natigilan si Yu sa paghahayag na ito na napagtanto na maaaring isang araw ay kailangan niyang labanan ang isa sa kanyang sariling uri. Binanggit din niya na nangyari na ito 2 taon na ang nakalilipas nang kailanganin nilang pabagsakin ang isang kasamahan na naging dragon. Si Iris naman ngayon ang lumaban. Siya ay pumasok ng may kumpiyansa para lamang mag-flop ng mas mahirap kaysa sa mga kamakailang kanta ni Katy Perry at ipinasa sa kanya ang kanyang asno. Napilitan si Lisa na iligtas ang walang magawang dipshit na ito. Kinagabihan ng gabing iyon, kinausap niyo si Iris at hinikayat siya na tanggapin ang kanyang mga pagkakamali para mas mapabuti niya. Siya ay sumang-ayon at nagbukas tungkol sa kung paano pinatay ng isang puting leviathan ang kanyang mga magulang na nagtutulak sa kanya na patuloy na itulak ang sarili kahit na ito ay mahirap. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alertong pang-emergency na nagbabala tungkol sa isang puting level C na dragon na papunta sa kanilang daraanan at ang kanyang dragon crest ay nagsimulang kumikinang ng hindi maganda. Nang gabing iyon, pumunta si Yu sa kanyang silid at nakipag-zoom chat kay Major Loki na nagtanong kung may alam ba siya tungkol sa mga di na nagiging dragon. Inamin niya na ginawa niya na sinabi sa kanya ni Loki na dapat silang gumawa ng isang bagay upang maiwasan ang pagdami ng mga halimaw. Pagkatapos ay nagpropose siya ng isang plano na napaka-absurd na nagpakulo ng tiyan Yu. Upang patayin ang lahat ng mga di na ang mga marka, ay nagsimulang kumikinang bago nila masubaybayan ang kanilang pares ng dragon at maging mga dragon mismo. Hindi niya pinansin ang mga protesta ni Yu at inutusan siyang sumunod pagdating ng panahon at kung kailan siya nagdadalawang isip pa. Nagbanta si Loki na kapag hindi siya sumunod, mapipilitan siyang gumamit ng hindi makataong pamamaraan. Samantala, tinutugunan ni Mitsuki ang mga estudyante tungkol sa emergency alert na dumaan at binabalaan sila tungkol sa puting leviathan na mabilis na papalapit sa institute. Ipinaliwanag niya na ang dragon na ito ay may pananagutan sa paglubog ng mga barko taon na ang nakalilipas. Pagkarinig nito ay hindi mo maiwasang magtaka kung ito ba ang parehong dragon na pumatay sa mga magulang ni Iris. Habang siya ay abala sa pag-iisip, patuloy niyang ipinaliwanag na ang dragon ay makakarating sa akademya sa humigit kumulang 33 oras, at ang pag-ugali nito ay nagpapahiwatig na hinahanap nito ang asawa nito na malamang na nasa institute. Pagkatapos ay itinuro niya na ang sinumang mag-aaral na ang mga marka ng crest ay nagbabago ay dapat mag-ulat kaagad sa kanya. Nag-aalala, hinanap niyo si Iris na nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya at kung bakit kakaiba ang kinikilos niya mula noong alerto. Tinanong niya ang iba pang mga babae tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam maliban sa tila masama ang pakiramdam niya noong umagang iyon. Nagpasya siyang puntahan si Mitsuki at humingi ng tulong para sakupin siya habang nagpapatuloy siya sa paghahanap kay Iris. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, sa wakas ay nakita niya itong nakatayo sa gilid ng terrace na dingding na nakatingin sa ibaba. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito at hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang trident crest. Noong una, she calls in perv but shows the mark to him anyway. Maluhaluhang ipinagtapat niya na mas tumitindi ang marka sa bawat minuto at inamin na naisip pa niyang wakasan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtalon ngunit hindi niya ito natuloy. Sinabi niya sa kanya na huwag matakot at nangako na hindi siya pababayaan ng mga babae ngunit lalaban para protektahan siya. Ipinahayag ni Iris ang kanyang takot na baka mag-transform siya sa isang dragon at magsimulang saktan ang mga taong pinapahalagahan niya. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya magbabago ngunit kahit na gawin niya ito ay tatapusin niya ang kanyang buhay upang protektahan siya, ang lahat. Ito ay umaaliw sa kanya at nakikita niya ito nagsimula siyang magyabang tungkol sa kanyang mga kakayahan na para bang siya ang pinakadakilang mamamatay tao sa mundo. At ito sa wakas ay nagpapatawa sa kanya na nagsasabi na siya ay gumaling. Hiniling niya sa kanya na iulat ang kanyang kalagayan sa mga opisyal at umalis siya upang gawin yon. Mamaya sa araw na yon, isa pang alerto ang tumunog at sa pagkakataong ito ay ang anunsyo tungkol sa pagbabago ng crest ni Iris. Nang marinig ito, nagpasya si Yu na makipagkita kay Mitsuki at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Iris. Sinabi niya sa kanya na sumasailalim siya sa mga pagsusuri at pagsusuri sa kasalukuyan at hindi maaaring mag-entertain ng sinumang bisita. Tumahimik siya sandali at nagtanong kung ano ang mangyayari. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya magiging bahagi ng paparating na labanan kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol doon. Kaya't sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga utos ni Loki at bagamat saglit siyang naging emosyonal, mabilis niyang inayos ang sarili at mariing sinabi na kung magbagong anyo si Ira ay gagawin niya ang responsibilidad na wakasan siya. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, iniulat niya ang mga kaganapan kay Loki at atubiling sumang-ayon na sundin ang kanyang mga utos sa isang kondisyon na hindi siya makagambala sa kanyang plano na sinang-ayunan ni Loki. Pagkatapos ay nagpasya siyang suriin si Iris, ngunit sa kanyang pagpunta doon, nakasalubong niya si Lisa na nagtanong kung sinusubaybayan niya si Iris. Nag-aalinlangan siya, ngunit pagkatapos ay itinutuwid siya na babantayan niya ito na hindi subaybayan at kinwestiyon ang kanyang motibo sa pagpunta dito. Nagpapanggap siya na wala siyang dahilan, ngunit nakikita niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagkilos. Bago umalis, tinanong niya siya tungkol sa labanan sa Kraken na nangyari 2 taon na ang nakakaraan.
Sinabi niya sa kanya na nakipaglaban siya sa mga frontline noong labanang iyon, at ang dragon na binanggit ni Haruka ay napatay ng walang iba kundi si Mitsuki. Masyado siyang nabigla upang tumugon at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit kakaiba ang ugali ni Mitsuki nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa mga utos ni Locke. Pagkatapos makipag-usap kay Lisa, pumunta siya sa silid ni Iris kung saan excited siyang binati at ipinakita sa kanya ang mga monitor na nagpapakita ng mga detalye ng paparating na labanan. Gayunpaman, hindi niya pinapansin ang alinman sa mga bagay na sinabi nito at sa halip ay ginulo ng kanyang damit. Sa wakas, huminto siya rito at hiniling na magpalit siya, ngunit hindi niya ito pinansin at pinaupo siya sa tabi niya. Kailan siya kumakapit sa kanya tulad ng isang linta at ipinahayag ang kanyang mga takot tungkol sa kanyang susunod na pagsusuri. Kaya inalo niya ito at nagpa siya itong pasalamatan siya sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang damit. Malinaw na hindi niya ito gusto at pinipigilan siya sa paggawa ng anumang bagay na hindi nararapat bago niya mapahiya pa ang sarili. Kinagabihan, nakiusap siya sa kanya na bantayan siya habang natutulog na sinasabing baka ito na ang huling gabi niya. Siya ay nag-atubili noong una ngunit kalaunan ay nahulog sa kanyang emosyonal na pang-blackmail at umupo sa gilid ng kama at nakipag-chat sa kanya. Matapos ang ilang oras na pag-uusap ng walang kapararakan, nagpasalamat siya sa kanyang tulong at sa huli ay nakatulog. Habang nakaupo siya, naiisip niya ang panahon noong bata pa si Mitsuki at inosente, katulad niya. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay biglang naputol nang gisingin siya ni Iris, ibinalita na sa wakas ay dumating na ang dragon. Ang White Leviathan ay napakalaki at mabangis. Si Haruka at ang iba ay naghihintay ng may pag-asa habang ito ay bumagsak sa unang linya ng depensa at umaakyat patungo sa institute. Inihanda ng mga batang babae ang kanilang mga sandata at naghanda ng harapin ito. Inutusan niya ang mga batang babae na huwag simulan ang pag-atake at hintayin ang dragon na mas lumapit pa. Pumuwesto sila at sa sandaling ibigay ni Haruka ang utos, nagsimula silang magpaputok. Binalaan niya sila na ang dragon ay nagtataglay ng kapangyarihan ng pagtanggi at maaari nitong ilihis ang halos anumang bagay. Gumawa si Lisa ng isang diskarte at sinabihan ang mga batang babae na maging handa at siguraduhin hindi nila ito bibigyan ng pagkakataong ilihis ang kanilang mga pag-atake. Pinalibutan ng mga batang babae ang dragon at nagsimulang umatake sa parehong oras na lumilikha ng isang malaking pagsabog. Samantala, sa loob ng akademya, nararamdaman ni Iris ang emosyon ng dragon at sumigaw siya ng malakas para makalayo ang lahat sa dragon dahil sa galit nito. Malinaw na hindi siya maririnig ng mga babae at ipagpatuloy ang kanilang pag-atake. Sa kanilang pagtataka, nang humina ang usok, nakita nila na ang dragon ay nananatiling hindi nasaktan. Bumangon ito pabalik mula sa dagat at hinampas sila ng napakalaking puwersa, kaya natapon ang mga babae. Ang epektong ito ay nagiging sanhi ng pagkasira ng mga monitor at si Haruka ay nagsagawa ng isang emergency na pagpupulong sa iyo at kay Iris upang pag-usapan ang sitwasyon. Sinabihan niya si Iris na takpan ang tenga niya habang nag-uusap sila dahil ayaw niyang masaktan dahil baka maging dragon siya sa pinakamasamang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Haruka na ilang oras na lang bago masira ng dragon ang kanilang huling linya ng depensa at makapasok sa institute. Tinanong niya ito kung hahayaan ba niyang mamatay si Iris tulad ng nangyari 2 taon na ang nakakaraan sa kapatid niyang si Miyako. Malungkot siyang tumugon na ito ay mas mahusay kaysa sa pagpapabaya sa mga batang babae sa kanilang sarili ang lahat ng pasanin at sa gayon sa pinakamasamang kaso, mas mabuti kung siya ay sumama sa plano ng Enfield. Pumayag siya at tinanong siya kung nasaan ang infiltration road na tinitiyak na pananatilihin niyang ligtas si Iris tulad ng ipinangako niya. Pagkatapos nilang mag-usap, sa kanya marahang tinapik si Iris sa ulo na nagpapahiwatig na makakaalis na sila. Habang papaalis sila, bigla siyang nag-flashback noong 3 taon na ang nakakaraan, ngunit pinaalis ang mga ito at nagpatuloy sa paglalakad. Malungkot na tinanong siya ni Iris kung darating ang Nera upang patayin siya kung saan sinabi niya na malamang napapunta na sila ngunit hindi niya ito hahayaang makalapit sa kanya. Ito ay umaaliw sa kanya at hinawakan niya ang mga kamay nito na nagtatanong kung maaari siyang manatili sa kanya at pumayag siya. Sa sandaling makarating sila sa labas ng akademya, hiniling niya sa kanya na manatili sa pwesto at ipatawag ang kanyang baril gamit ang dark matter. Nagdududa siya at nagtanong kung gagana ito dahil ang mga kalaban niya ay may dalang totoong baril. Biglang nagsimula ang putok ng baril at tumalon siya para magtago sa likod ng mga puno na naghahanda sa pagkontra habang si Iris ay nananatiling nakatago gaya ng itinuro. Nang matapos niya ang mga lalaki, tumakbo siya sa kanya na nag-aalala pagkatapos marinig ang lahat ng putok ng baril at nagtanong kung okay lang siya. Hinahaplos niya ang ulo nito na parang tuta at tinitiyak na ayos lang siya. Nagniningin siya sa kaligayahan ngunit biglang may nakitang lalaki na bumangon at akmang sasalakayin sila. Mabilis siyang tumalon sa pagitan at ginamit ang kanyang malalim na kapangyarihan para ibaba siya. Pagkatapos noon, mabilis siyang humingi ng paumanhin sa paggamit ng kanyang kapangyarihan na nagpapaliwanag na hindi niya kayang makitang nasasaktan siya at kumilos ng basta-basta. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala sa ngayon at dapat silang umalis doon ng mabilis. Pagkatapos ay dinala niya siya sa gilid ng bangin na sinasabi na kung ang dragon ay masira sa huling linya ng depensa, sasalakayin nila ito mula rito. Habang nag-istratehiya sila, biglang sumulpot si Mitsuki sa kanila at sinabi sa kanila na wala itong silbi dahil papalapit na ngayon ang kaaway sa ikatlong linya ng depensa at hinihiling na ibigay niya si Iris sa kanya.
Tumanggi siyang sabihin na hindi siya makakapayag na patayin niya si Iris, at naiintindihan niya ang sakit na dinanas niya 2 taon na ang nakararaan nang kailanganin niyang patayin ang isang kaklase na naging dragon. She tells him that she can't let him do that also and insists that since her hands are already tainted so it's better that she took on this task. Nagtatalo ang dalawa kung sino ang wawakasan ni Iris habang nakatayo lang ang kawawang babaeng pipi. Kung saan ang mga argumento ay tila hindi natatapos, nagpasya silang labanan ito sa kabila ng mga protesta ni Iris. Sa gitna ng kaseryosohan, bigla niyang itinuro na ang panty ni Mitsuki ay kitang-kita ang pagkabigla sa kanya. Pagkatapos ay hinampas niya ito sa ulo, idineklara ang kanyang sarili na panalo at ipinaalala sa kanya ang larong dati nilang nilalaro noong mga bata pa sila. Sinabi niya sa kanya na ang pagtatalo ay walang kabuluhan at dapat silang tumuon sa pagbibigay ng kanilang makakaya hanggang sa huli. Afterwards, they meet the girls and Lisa scolds him for bringing Iris there. Sinabi niya sa kanila na ang pinakamahusay na paraan upang talunin ang dragon ay sa pamamagitan ng pakikipaglaban dito. Nagdududa siya kung paano ito makakamit dahil kahit ano pa ang mangyari sa kanyang malalim na kapangyarihan, ito ay sumasabog. Ipinaliwanag niya na yon mismo ang kailangan nila at dapat siyang magdulot ng pinsala sa pamamagitan ng paggawa ng mga paputok na material malapit sa katawan ng dragon. Inamin niya na hindi siya masyadong kumpiyansa, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang oras na iniligtas siya nito at tinitiyak sa kanya na magagawa niya ito. Habang nag-uusap sila, papalapit ang dragon at nagsimulang puminang ang marka ni Iris. Sinabi niya sa lahat na ang dragon ay umiiyak at gusto siya. Hinikayat siya ni Lisa na pumunta sa ilalim ng lupa, ngunit tumanggi siya at tinawag ang kanyang malalim na kapangyarihan na sinasabi na gagawin niya ang sinabi mo. Habang ginagawa niya ang kanyang mga tauhan, tatanungin mo kung maaari siyang maghangad mula doon at sinabi niya sa kanya na ibibigay niya ang kanyang makakaya at mapupunta sa posisyon. Habang papalapit ang dragon, nagpadala siya ng isang pagsabog at ang mga batang babae ay lumundag sa hangin upang ipagpatuloy ang kanilang pag-atake, na tumutuon sa paglagos sa shell ng dragon habang si Iris ay patuloy na hinahampas ito ng mga pampasabog. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan habang ang dragon ay lumampas sa ikatlong linya ng depensa at humakbang pasulong. Hindi sumuko si Iris at patuloy na umaatake, na nangakong hindi hahayaang kunin siya nito tulad ng ginawa nito sa kanyang mga magulang. Naalala ni Yume kung gaano siya kapareho kay Mitsuki, na tumanggi ding sumuko 3 taon na ang nakalilipas, at sa oras na iyon ay naalala niyang nakarinig siya ng kakaibang boses na nagpakilala sa sarili bilang ang pinakamatandang dragon. Nag-alok ito sa kanya ng mga kapangyarihan kapalit ng kanyang mga alaala at ganap na pagkalipol sa iba pang mga dragon. Sa kasalukuyan, pumasok siya upang protektahan si Iris habang naghahanda si Mitsuki na patayin siya. Hiniling niya kay Iris na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan at tinawag niya ang kapangyarihan ng dragon na nakuha niya 3 taon na ang nakakaraan. Ang boses ay nagpapaalala sa kanya ng mga gastos, ang kanyang mga alaala, ngunit tinanggap niya ang kontrata at hiniram ang kapangyarihan. Ginagamit niya ito upang magkaroon ng isang dambuhalang, napakalaking baril na umaatake sa dragon gamit ito. Nang makita ito, tumutok si Mitsuki sa pag-atake din sa dragon at magkasama, sa wakas ay nagawa nilang talunin ang dragon at si Iris habang si Mark ay bumalik sa normal. Pinasalamatan niya ito sa pagprotekta sa kanya, na awkward na ngumiti bago bumagsak sa lupa. Mamaya sa kanyang silid, mayroon siyang Zoom call kasama si Major Loki na binabati siya at hinihiling ang kanyang patuloy na pakikipagtulungan. Pagkatapos nito, pupuntahan niya si Iris na mag-isa sa beach para makipag-chat. Tinatanong niya kung ayos lang siya ngayon at sinisiguro niyang okay lang siya. Kinabukasan, nagising ka sa ingay ng hiyawan at lumabas sa kanyang silid na parang baliw na tandang na tiningnan niya si Mitsuki, na tiniyak sa kanya na maayos ang lahat. Namamasyal sila kung saan kaswal nitong inaakusahan siya ng kakaibang kinikilos kamakailan. Sumulyap siya sa kanyang dragon crest, iniisip kung may gusto ba siya o baka drama lang ng magkapatid. Just when finally goes to chill, Lisa appeared out of nowhere and greets him, which is shocking in itself because it's nice, something she is not known for. Natural na itinuro ito sa kanya, dahilan para mamula siya kaagad, at sinubukan niyang pagtakpan ito sa pamamagitan ng pagsasabing dumaan lang siya. Gayunpaman, ang kanyang matulungin na kaibigan ay masayang inilantad siya sa pamamagitan ng pagbanggit na si Lisa ay aktibong nangangaso sa kanya. Hindi niya pinapansin ang komento at sinabi sa kanya na handa siyang kilalanin ang kanyang pag-iral sa akademyang ito bilang isang hamak na apprentice at pagkatapos ay umalis. Hindi siya naabala sa pag-alis ng asong babae at tiningnan ang upuan sa tabi niya na nagtataka kung nasaan si Iris. Hinanap niya siya at nakita niya ito sa mga hakbang na nakatakip sa sarili. Tinanong niya ito kung ano ang problema at nahihiyang sumagot siya na nakalimutan niyang isuot ang kanyang panty. Sino ba naman ang nakakalimutan na malamang gusto lang niya ang lahat ng atensyon? Hiniling niya sa kanya na pumunta sa kanyang dorm at kumuha ng angkop, ngunit tumunog ang kampana at sinimulan ni Iris ang kanyang paglalakad sa kahihiyan. Sa klase, nag-anunsyo si Haruka ng isang mandatoryong pisikal na pagsusuri para sa lahat at syempre si Iris ay hindi maaaring mas natuwa sa kanyang kasalukuyang sitwasyon na walang panty. Itinaas niyo ang kamay para awkwardly magtanong kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanya ang nag-iisang lalaki sa klase.
Masiglang ipinaalam sa kanya ni Haruka na nakakakuha siya ng espesyal na pagtrato sa pagsusuri ng dakilang punong guro mismo. At nagtataka siya kung ano ang nagawa niya upang matanggap ang kahina-hinalang karangalan na ito. Nang pumasok siya sa loob upang salubungin ang punong guro, laking gulat niya na mukhang isa lamang itong maliit na babae, si Charlotte. Ipinakilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang assistant na si Mika na tila nakasuot ng maid costume sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa kanyang upuan na parang baliw na akrobat at lumuhod sa harapan niya na nagsasabing hindi niya hahayaang ipakita ang katawan nito sa mga inosenteng babae at nanganganib na sila ay matuwa. Pagkatapos ay binalaan niya siya na huwag habulin ang sinuman sa mga batang babae kabilang ang mga tauhan dahil lahat sila ay bahagi ng kanyang harem at nagtataka siya kung ano ang mali sa kanya ngunit nakikinig pa rin. Kapag sumagot siya, sinabi niya sa kanya na wala siyang interes sa mga lalaki at hinawakan niya ang braso nito para simulan ang pagsusuri na mabilis na nagiging gulo habang sinisipat niya ang kanyang dragon crest at dinilaan ito na parang tuyong salamander na naghahanap ng oasis. Kapag tapos na siya, ibinunyag niya na ang buong pisikal na pagsusulit ay isang panlilinlang upang subaybayan ang mga dragon crest ng mag-aaral habang ang pulang basilisk dragon ay gumagalaw mula sa lungga nito sa Sahara Desert. At kailangan niyang tiyakin na walang nagbago sa marka ng mga estudyante. Hiniling sa kanya ni Shiden na lumapit at iminumungkahi na puntahan nila ang mga babae ngayon dahil halos wala silang suot. He stares at her in disbelief wondering what kind of perv she is but luckily her assistant Mika lifts her up and prevents her from doing such nonsense. Mamaya sa mga bulwagan ng pagpupulong, inanunsyo ni Mitsuki ang mga resulta ng pagsusuri na nagsasabi na ang lahat ng mga marka ng crest ng mga mag-aaral ay normal at pagkatapos ay ibinunyag na hinanap ng ngere ang mga bayan na nasa Basilisk Path at nakakita ng dalawang ie. Ipinakilala niya sila sa lahat at sinabi sa kanila na nasa ilalim sila ng kanilang proteksyon ngayon. Isa sa mga babaeng may pink na buhok na tinatawag na tears na hinahabol ng basilisk. Napansin ng lahat ang maliliit na sungay sa kanyang noo at nagtataka kung paano siya nagkaroon ng malalim na kapangyarihan sa murang edad. Tinitiyak ni Mitsuki sa lahat na ang mga ito ay mga karagdagang feature na nilikha ng dark matter at na siya ay tao tulad ng iba pa sa kanila. Pinutol siya ni Tyr at sinabing hindi siya tao kundi isang dragon, at nang subukan ni Mitsuki na tiyakin sa kanya na hindi siya ay nagsimula siyang sumigaw sa tuktok ng kanyang boses na nagsasabing siya ay isang dragon. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang madilim na bagay at nagpapadala ng mga pag-atake ng ilaw sa paligid ng lahat at ang buong stadium ay naging gulo na ang lahat ay tumatakbo sa gulat. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan at pinuntahan si Tiwa. Pagkakita pa lang niya ay agad siyang yumakap na para bang matagal na silang magkakilala at sinabihan siya na magiging dragon bride siya at pakakasalan niya ito. Nagtataka siya kung ano ang pinasok niya at dinala siya sa pagsusuri upang masuri siya. Saglit niya itong nakilala sa isa sa kanyang mga misyon sa Nifl at sinabi niya sa mga tauhan na ang pamilya ni Tyr ay na-hostage ng mafia ng ilang taon at pinilit siyang gumawa ng mga hiyas para sa sila. Itsuki nagtanong kung bakit hindi niya inilagay sa kanya sa proteksyon kapag alam niyang ang lahat ng ito ay gumagana para sa NFL kung saan sinabi niya na ito ay dahil siya ay lubos na natakot at nais na makita ang kanyang mga magulang. Sinabi sa kanya ni Haruka na ayos lang at tatanggapin si Terra sa parehong klase ng tuldok at tungkulin niya na turuan siya ng mga pangunahing aralin at tuntunin ng institute. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na tungkulin nilang pigilan siya na magdulot ng anumang pinsala kung hindi ay hindi mananatili ang NFL. Kapag tapos na ang pulong, tumayo si Tyr at muling niyakap siya. Sinabihan siya ni Mitsuki na panatilihing mahina ang kanyang boses at huwag magdulot ng anumang gulo. Sinasabi ni Shigeru na dapat ay makisama siya sa kanyang hipag at bla bla. Habang papunta sila sa klase, handang tanggapin ni Iris si Tyr, ngunit hindi siya pinansin ni Tyr at nagtanong kung saan ang upuan mo. Pagkatapos ay umupo siya sa kandungan nito at nang subukan siya ni Lisa na maupo sa sarili niyang upuan, tumanggi siyang sabihin na ayaw niyang makihalubilo sa iba. Pagkatapos ng klase ang luha ay sumabay sa iyo na labis na nagsiselos kay Iris. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong magmahal dahil hindi pa sila kasal at dinadala siya sa dalampasigan. Tinanong niya siya kung cute siya at sa kanyakap siya. Si Iris na tahimik na sumunod sa kanila dito ay nagagalit na si Yu ay palaging abala kay Tiwar at hindi nakakasama sa kanya. Nang maglaon sa loob ng akademya, nag-aalok siya na tumulong sa aralin ni Tyr upang makapaglaan siya ng ilang oras kasama sina Yu at Mitsuki. Sumang-ayon din na nag-aatubili na sinasabi na ito ay para lamang sa araw na ito. Tinanong mo siya kung magandang ideya yon at sinabi niya sa kanya na mas mabuti kung masanay si Tiwar sa ideya na magkaroon ng mga kaklase. Pagpunta nila sa kanyang silid, agad na pinalabas ni Terra si Iris at huwag na silang istorbohin. Kalokohang sinasabi na sila ay bagong kasal at ito ang kanilang unang gabi. Nakatayo lang siya doon na masyadong natulala upang iproseso ang kalokohan habang si Iris ay nagsimulang sumigaw at si Mitsuki ay nagbabanta na papatayin ang lahat kung hindi sila tumahimik. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Iris kay Gire at nag-alok na tulungan siya sa assignment, ngunit natapos na niya ito at ibinigay ito kay Mitsuki.
Pinuntahan niya ang assignment at inanunsyo na ayos lang si Tyr, dahilan para matuwa siya at sabihin kay Yu na bilang gantimpala ay gusto niyang maligo silang magkasama. Ang pag-iisip lamang ay labis siyang naiinis at iniisip kung dapat ba siyang magtago sa pinakamalapit na kuweba para makalaya sa pest na ito na pinangalan ng Iri. Nang gabing iyon, tinanong niya si Mitsuki kung bakit napakapilit ni T-Wire na maging dragon. At ipinaliwanag niya na si Chile ay lumaki na sinasamba ng isang kultong nahuhumaling sa dragon na maliwanag na nagpaisip sa kanya na siya ay isang dragon mismo. Pinagmumultuhan ka pa rin ng mga nakaraang misyon na kinasasangkutan ng kultong ito, gumawa ng isang tala sa isip upang maingat na lakad sa paligid ng mahalagang mga maling akala ni T-Wire. Kinaumagahan hilingin mo kay T-Wire na makisalamuha sa lahat at hindi lang sa kanila. Sinabi niya sa kanila na ayaw niya dahil baka may masasamang tao sa kanila. Sinabi mo sa kanya na mapagkakatiwalaan niya ang kanyang mga kaklase at lahat sila ay parang isang malaking pamilya. Nahihiyang pumunta siya para batiin ang klase at lahat ay nakatingin sa kanya na nagtataka. Ngunit hindi nagtagal ay dumating silang lahat upang batiin siya at bigyan pa siya ng mga regalo. Kaya lang nagsisimula siyang makisama sa lahat. Kinabukasan sa klase, tinuruan si Terra kung paano hinuhubog ng lahat ng ang kanilang dark matter upang bumuo ng mga natatanging armas at excited niyang ibinalita ang kanyang layunin na subukan ito mismo. Pagkatapos ay nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtitipon ng madilim na bagay na may malaking sigasig, ngunit habang ginagawa niya iyon ay nagsimula siyang makarinig ng kakaiba at nakakaligalig na mga boses sa kanyang ulo na paulit-ulit na tinatawag siyang dragon. Si T-Wire, na hindi alam ang enerhiyang nalilikha niya, ay hindi sinasadyang lumikha ng isang malakas na bagyo ng madilim na bagay na nagsimulang umikot sa paligid niya. Biglang nag-flashback noong bata pa siya at nakita niya ang kanyang sarili na masayang nakikipaglaro sa kanyang ina. Ang alaala ay matamis ngunit panandalian, habang ito ay biglang lumilipat sa isang imahe ng kanyang nakatayo sa gitna ng isang nagniningas na impyerno. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang nilalamon ng apoy ang lahat ng nasa paligid niya, pati na ang kanyang ina, at ang imahe ng kanyang mga magulang ay biglang nabasag na parang salamin. Naiwan siyang mag-isa at humihikbi sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang nakahuod na figura ang lumilitaw na nagsasalita sa kanya sa malamig na tono at sinasabi sa kanya na huwag magdalamhati, iginiit na wala siyang naalala na totoo. Sa pagmamanipula sa kanyang marupok na emosyon, kinukumbinsi ng figura si T-Wire na kalimutan ang kanyang nakaraan at tanggapin na siya nga ay isang dragon. Bumalik sa kasalukuyan, si T-Wire ay lumulutang sa loob ng isang globo ng sarili niyang madilim na bagay na napapalibutan ng nakakatakot na enerhiya nito. Ipinahayag niya na siya ay isang dragon at biglang nag-transform sa isang dragon gamit ang kanyang dark matter. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng malakas na enerhiya at ang mga random na kidlat ay sumabog mula sa kanyang anyo na halos nawawala si Lisa. Sa kabutihang palad, tumalon si Yu sa huling sandali at hinila siya patungo sa kaligtasan. Habang hinahabol nila ang kanilang hininga, tinanong niya siya kung ang dragon na nakikita nila sa harapan nila ay tunay na Riri. Kinumpirma ito ni Yu na nagpapaliwanag na ginamit ni T-Wire ang kanyang madilim na bagay hindi upang lumikha ng isang armas tulad ng iba, ngunit upang maging isang dragon, ganap na niyakap ang kanyang maling akala. Tila totoong naniniwala si T-Wire na siya ay isang dragon na ginagawa siyang lubhang mapanganib sa kanyang kasalukuyang kalagayan at siya, nang hindi napapansin ang kanilang pag-uusap, ay nagsimulang magpaputok ng panibagong kidlat sa kanila. Si Wisa, na determinadong tulungan si T-Wire, ay nagmaterialize ng kanyang sandata, isang makapangyarihang sibat, at tumalon sa hangin upang harapin siya. Nagpaputok siya ng isang konsentradong sinag ng enerhiya sa mga pakpak ng dragon, at bagamat dumapo ang pag-atake, bahagya itong nabigla kay T-Wire. Tumangging sumuko, nagpatuloy siya, naglulunsad ng sunod-sunod na welga, habang nagsusumamo kay T-Wire na bumalik sa kanyang katinuan. Sa isang huling malakas na pag-atake, sinira ng kanyang mga pagsisikap ang anyo ng dragon ni T-Wire, na naging dahilan upang ito ay mawala. Bumagsak siya mula sa langit at nawalan ng malay at sinalo siya ni Yu sa tamang oras upang dalhin siya sa infirmary, tinitiyak na natatanggap siya ng wastong pangangalaga. Matapos matiyak na nagpapahinga si Kiwe sa infirmary, naghanda siyang umalis ngunit hindi sinasadyang pumasok sa isa pang silid kung saan nakilala niya ang isa pang bagong batang babae, si Tachi. Mukhang nahihiya siya at inamin na nagdulot siya ng maliit na pagsabog kanina na bahagyang nasugatan ang sarili sa proseso. Kapag tinanong niya kung kailangan niya ng tulong, nag-aalinlangan siyang hiniling sa kanya na ayusin ang strap ng kanyang damit at habang ginagawa iyon ay napansin niyang may pasa sa braso nito. Nag-apply siya ng gamot sa lugar na iyon habang nag-uusap sila at ibinalita niya ang tungkol sa kanyang background, ipinaliwanag na ang pagmamahal ng kanyang ina sa paglalakbay ay humantong sa kanila sa bayan ng Basilis. Walang ama o ibang kamag-anak, lagi niyang sinasamahan ang kanyang ina kahit saan siya magpunta. Nang marinig ito, nag-aalok siya na tulungan itong mag-adjust sa paaralan at tinitiyak na maaasahan niya ito kung may kailangan siya. Pagbalik niya sa klase, nakatanggap siya ng tawag mula kay Major Loki, na nagpaalam sa kanya tungkol sa nakakagambalang mga pangyayari na nagsimulang kumilos ang isang kultong sumasamba sa dragon na may layuning kidnapin si Kilea mula sa akademya. Binabalaan kanya na bagamat malakas ang mga depensa ni Miguel, malamang na walang humpay ang mga pagtatangka ng paglusot ng kulto, at ang pinuno ng kulto ay isang mapanganib na di na sumasalungat sa Nifl. At inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang Kili,
ang itim na hooded figure na inilarawan ni Ter. Nang matapos ang tawag, agad siyang nilapitan ni Tyrion, na parang bata na tumakbo sa kanya, at nag-aalalang nagtanong kung bakit siya nagising mag-isa. Pinakalma siya niyo at dinala siya sa dalampasigan para magkaroon ng seryosong pag-uusap. Malumanay niyang itinanong kung nagsimula na ba itong magkagusto sa lahat ng tao sa paaralan ng higit pa kaysa dati na nag-aalinlangan niyang inamin na gusto niya ito. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang pangyayari kung saan muntik niyang saktan si Lisa habang pinaniniwalaang siya ay dragon at tahimik siyang nakikinig na puno ng kahihiyan. Pinayuhan niya itong humingi ng tawad sa lahat at ipinaalala sa kanya na hindi siya dragon kundi isang mabait at mapagmahal na babae. Si Tyrion, gayunpaman, ay pilit na paniwalaan ang kanyang mga salita, ang madilim na bagay ay muling umikot sa paligid niya. Ngunit sa pagkakataong ito, mariing sinabi sa kanya ni Yu na kung pipiliin niyang mamuhay bilang isang dragon, hindi siya maaaring manatili sa tabi niya. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagpatak ng luha at pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, siya ay tumango at binitawan ang kanyang paniniwala. Siya pagkatapos ay nagbukas tungkol sa kanyang trahedya nakaraan na inilalantad na ang kanyang mga magulang ay mabait na tao na trahedya na sinunog ng buhay at doon nakilala si Kelly. Habang nagkukwento siya, muling lumitaw ang mga masasakit na alaala at napaiyak siya. Nagpasalamat siya sa kanyang pagtitiwala sa kanyang kwento at niyakap siya ng mahigpit. Kinagabihan, sumama si Kiwe sa iba pang mga batang babae na malugod na tinatanggap ang kanyang pagbabalik at humingi siya ng tawad sa kanila para sa gulo na idinulot niya kanina, ngunit tinitiyak sa kanya ng iba na nakaraan na ang lahat. Niyakap siya ni Lisa ng mahigpit at mapaglarong pinagalitan, pinaalalahanan siya na huwag na itong mangyari muli. Nang gabing iyon ay bumalik si Yu sa kanyang silid at nagsimulang magsuri ng data tungkol kay Kili at nalaman na 3 taon na ang nakalipas ay naging pinuno siya ng dragon worshipping cult at mula noon ay nasangkot na siya sa mahigit 300 pag-atake ng mga terorista. Kilala sa kanyang kakayahang mag-materialize ng apoy, pinili niyang mamuhay bilang isang dragon mismo. Biglang may emergency na alerto sa buong akademya na nag-aanunsyo ng pagkakaroon ng isang level, isang uri ng asul na dragon na nakalusot sa akademya. Ang anunsyo ay nagkakalat ng takot at pagkalito, ngunit hindi ka nag-aksaya ng oras sa pagsali sa Mitsuki upang masuri ang sitwasyon. Magkasama silang nagmamadaling pumunta sa observation deck kung saan nakasalubong nila ang isang napakalaking dragon na nagbabadya sa ibabaw ng akademya. Ang sobrang laki nito at ang kakilakilabot na presensya nito ay nagpapadala ng panginginig sa lahat. Mabilis na gumagana ang Hermuka sa pagsuri sa mga sistema ng depensa para sa anumang mga abnormalidad at pagkabigla sa tuber. Wala siyang nakitang mga senyales ng paglabag na nag-iiwan sa grupo na naguguluhan kung paano nalampasan ng dragon ang diumanoy hindi malalampasan ng mga depensa ni Miguel. Napagtanto nila na ito ay hindi ordinaryong panghihimasok at ang dragon ay dapat na ipinatawag o ginabayan ng isang panlabas na puwersa. Sumulong si Charlotte at agad na nagsimulang maglabas ng mga utos na nagtuturo sa lahat ng hindi nakikipaglaban na manatiling kalmado at lumikas sa mga itinalagang safe zone na malayo sa academy. Samantala, inakala ni Haruka na ang biglaang paglitaw ng dragon ay maaaring maiugnay kay Niri na ang kulay ng crest ay nagbago kamakailan. At na siya ay maaaring maging isang target. Si Lisa ay sumali sa grupo at nagtanong ng malakas kung paano nakapasok ang isang napakalaking nilalang nang hindi napansin. Nagdudulot lamang ito ng mas takot kay Tyr, at nagsimula siyang kitang-kitang nanginginig at kumapit ng mahigpit sa iyo. Lumuhod si Lisa sa tabi niya, nag-aalok ng mga salita ng kaaliwan at katiyakan. Marahan niyang hinaplos ang kanyang buhok na nangangakong nandyan ang lahat para protektahan siya kahit gaano pa kahalaga. Si Mitsuki, na tinatasa ang sitwasyon, ay nagtalaga kay Lisa na bantayan si Tiwar, ngunit ang kawawang babae ay kumapit sa iyo tulad ng kanyang buhay ay nakasalalay dito, tumangging palayain siya. Kinuha niya ang lahat ng desisyon ni Yu na dahan-dahang alisin ang sarili sa kanya at hiniling sa kanya na magtiwala kay Lisa. Sa mabigat na puso, ipinangako niya kay Niri na babalik siya sa lalong madaling panahon at hilingin sa kanya na maging matatag. Habang inaayos ni Mitsuki ang mga natitirang miyembro ng kanilang grupo, kasama si Iris, inutusan niya silang iposisyon ang kanilang mga sarili sa madiskarteng rooftop upang harapin ang dragon. Pinagtitibay ng grupo ang kanilang sarili para sa tiyak na magiging isang matinding labanan, at habang naghahanda sila ay may napansin silang kakaiba. Ang dragon ay hindi sumusulong, ngunit sa halip ay nananatiling nakatayo sa isang lugar. Tinalakay ng grupo kung ano ang susunod na gagawin at sinabi sa kanila ni Haruka na kailangan nilang mag-ingat sa pagpapaliwanag na ang partikular na dragon na ito ay natatangi dahil ito ay immortal dahil sa kakayahang muling buwin mula sa anumang pinsala. Isinalaysay niya ang kakilakilabot na kasaysayan kung paano sa nakaraan, kahit na ang pinakamalakas na sandata kasama ang mga paputok na bomba ay nabigo na permanenteng wasakin ito. Pinayuhan niya ang grupo na tumuon sa pagliit ng mga nasawi at palakasin ang kanilang mga depensa sa halip na subukang talunin ang dragon dahil maaaring hindi iyon posible. Ang pagtayo mo mula sa grupo ay sumasalamin sa kapangyarihan na namamalagi sa loob niya at naalala ang mapangwasak na kontrata na ginawa niya taon na ang nakalipas, isang kasunduan na nagbigay sa kanya ng napakalaking lakas, ngunit sa malaking halaga. Bumaling kay Mitsuki, tinanong niya kung dinala niya siya dito para gamitin muli ang kapangyarihang iyon tulad ng ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan.
Nag-aalangan siya, ngunit inamin na totoo ang sinasabi na maaaring ang kapangyarihan niya ang tanging pag-asa niya. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na ito ay isang huling paraan dahil ang hindi nakokontrol na paggamit nito ay dati nang nagdulot ng malawakang pagkasira. Sa pagpapasya na protektahan si Kili at ang Academy sa anumang paraan, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang sandata at pinagtibay ang sarili para sa susunod na labanan. Samantala, si Kili ay napakapit kay Lisa, nanginginig na parang isang maliit, takot na hayop. Si Lisa ay nananatiling kalmado at tinitiyak sa kanya na ikaw at ang iba pa ang hahawak sa dragon. Tumingala sa kanya si Tiwar na may luhang mga mata at kinakabahang nagtanong kung mananalo sila at malumanay na nilagay ni Lisa ang nakaaaliw na kamay sa kanyang balikat at hinihikayat siyang manampalataya at gumamit ng lakas. Mapaglaro niyang tinawag itong Tears Guardian Angel at tipid siyang ngumiti. Ang kanilang mahinang kalmado ay nabasag habang ang pinto sa silid ay nagliyab at ang isang madilim na figura ay humakbang sa kaguluhan. Inalis ni Kili ang itim na hooded figure, ang kanyang robe at ikinulong ang malamig na tingin kay Tiwa. Hiniling niya na ibigay agad ni Lisa ang babae, ngunit tumanggi siya, humakbang sa harap ni Tiwar nang may proteksyon, habang ang kanyang sibat ay nagmaterialize sa kanyang kamay. Ang mga labi ni Kelly ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti habang pinitik ang kanyang mga daliri na nagdulot ng malakas na pagsabog na nagkalat sa mga babae sa buong silid. Pilit na bumangon si Lisa, hindi natitinag ang kanyang determinasyon sa kabila ng kanyang mga pinsala. Ipinoposisyon muli ang sarili sa pagitan ni Kili at Tere, naglulunsad siya ng isang sinag ng enerhiya mula sa kanyang sibat na diretsong tumututok kay Kili. Sa kanyang takot ay walang epekto ang pag-atake, at walang kahirap-hirap na gumanti si Kili, at pinasabog siya sa buong silid ng isang alon ng apoy. Habang umaasenso siya ng may kaluskos na bolang apoy sa kanyang mga daliri, muling nagpumigla si Lisa na bumangon at sa kabila ng kanyang pinsala, hinawakan niya ang kamay ni Tiwire at sinubukang ihatid siya sa kaligtasan. Dumiretso sila sa isang kalapit na silid kung saan galit na galit si Kili sa mga sugat ni Lisa, nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalagay ng pansamantalang bendahe. Ang kanilang sandali ng pahinga ay natapos kaagad nang ang walang humpay na pagtugis ni Kili ay nagdudulot sa kanya ng pagbagsak sa pinto muli. Muli siyang humiling ng luha, ang kanyang boses ay isang makamandag na halo ng pagkainip at tagumpay. Si Lisa, bagamat halos hindi na makatayo, ay ipinatawag ang kanyang huling lakas upang muling umatake, ngunit madaling natalo siya ni Kili sa pamamagitan ng pag-angat sa kanya ng buhok at paghahagis sa kanya sa isang tabi na parang ragdoll. Nagmamadaling pumunta si Kili sa gilid ni Lisa, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit hinila siya ni Kili palayo. Si Lisa, kahit na nalabo ang kanyang paningin, ay tumangging sumuko at pumiwesto para sa panibagong pag-atake. Ngunit pinasabog siya ni Kili ng isa pang alon ng nagniningas na enerhiya, at sa pagkakataong ito ay hindi na bumangon si Lisa. Naririnig mo ang mga nagkakagulo doon at biglang naalala ang babala ni Major Loki tungkol sa plano ng kultong dragon na kunin si Tiwar at napagtanto niya ang buong saklaw ng bitag na kanilang napasok. Pagharap kay Kill, hiniling niya na palayain niya si Tyr, ngunit kinukutya siya nito dahil sa pagiging nag-isang lalaking nagalit ay pinaputok niya ang kanyang baril. Ngunit natunaw ito ni Kili sa isang kilos na iniwan siyang pansamantalang natigilan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Giri at binantaan siya kung hindi siya susunod at gagamitin ang kanyang kapangyarihan para lamunin ka ng apoy. Si Tiwire ay nanonood sa takot at mga alaala ng pagkawala ng kanyang mga magulang at ang isang katulad na apoy ay bumalik. Sa sobrang pagkagulat, nakiusap siya sa Kili na huminto at pumayag na maging Dragon Bride para iligtas ka. Nakiusap si Heidi sa kanya na huwag mahulog sa mga kasinungalingan ni Kili na nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal at suporta na natagpuan niya sa kanya at sa iba pa. Naalala ni Kili ang kanyang pinakamasayang sandali sa Midgar. Ang kanyang mga kaibigan ay ngumiti at gumamit ng walang tigil na suporta. Sa panibagong lakas, ipinahayag niya na siya ay tao at tumangging sumama kay Kili. Si Kili, na galit sa kanyang pagsuway, ay humampas ng matinding pag-atake, ngunit ang pagpapatawag ni Yu sa kanyang mahika ay napigilan ang pag-atake at pinatalikod si Kili. Agad niyang nakilala ang kanyang kapangyarihan bilang katulad ng sa White Leviathan at nagbabala na magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa kanyang pagsuway. Biglang nanginig ang lupa, hudyat ng paggalaw ng dragon, at ibinunyag ni Kili na hawak niya ang dragon para sa kapakanan ni Kili. Ngunit ngayon ay balak niyang ilabas ang buong galit nito sa Academy bilang parusa sa kanilang pagsuway. Sigaw ni Yu sa kanya na hinihingi kung anong klaseng nilalang siya, at sa nakakabagabag na kalmado ay sinagot niya na siya ay isang dragon. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang anino na may dalang nakakatakot na bigat at may malamig na ngiti na nagpaalam sa kanya. Sa isang iglap, nawala siya sa isang kumikislap na parang bahaghari at ang dragon ay nananatiling nakaabang sa akademya. Desperadong sinubukan ni Mitsuki na makipag-ugnayan sa punong guro, ngunit ang network ay hindi nakikiisa na naging dahilan upang lalo siyang magpanik. Ang mga batang babae ay nagsisiksikan, pinagtatalunan ang kanilang susunod na galaw at sila ay nababahala na napansin na sina Lisa, Yu at Tiwire ay wala kahit saan. Samantala, si Yu, karga-karga si Tyr sa kanyang likod, ay tumakbo sa bakuran ng akademya na iniiwasan ang mga labi at kaguluhan.
Bumuntong hininga ang kanyang hininga nang sa wakas ay makontak niya si Mitsuki para humingi ng mga tagubilin. Pagkatapos ng isang tense na paghinto, sinabihan siya nito na ipahiram ang kanyang mga kagamitang anti-dragon at ipaalam sa kanya ang kanilang plano na pilitin ang dragon na palabasin sa akademya. Ang isa sa mga batang babae na nag-aalinlangan sa kanilang mga pagkakataon ay nagpahayag ng mga pagdududa tungkol sa pagiging epektibo ng diskarte, na binabanggit na ang init o laser ay hindi nakapagdulot ng anumang pangmatagalang pinsala sa dragon sa ngayon. Biglang nakaisip si Mitsuki ng isang sariwang ideya at nagmumungkahi na lumikha ng napakalaking bugso ng hangin, isang bagay na magtutulak sa dragon patungo sa tubig, at kapag lumubog na ito maaari silang maglunsad ng isang serye ng malalaking pag-atake. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-isip, sumang-ayon ang mga batang babae na nagrally sa kanilang sarili para sa hamon sa hinaharap. Pagtingin mo pabalik sa luha ay nangangako na sasama sa kanila pagkatapos matiyak ang kanyang kaligtasan, ngunit hindi inaasahang bumagsak ang luha mula sa kanyang likod at ipinahayag na hindi na ito tumatakbo. Si Iris, na naalarma sa kanyang biglaang deklarasyon, ay nagbabala sa kanya laban sa kursong ito ng aksyon na itinuturo ang panganib at ang posibilidad na partikular siyang target ng dragon. Nanginginig ang mga luha sa kanyang ulo at tumayo. Sinabi niya sa kanila na kailangan niyang tumulong at hindi maaaring patuloy na umasa sa kanilang lahat para protektahan siya. Si Yu, ang ipinagmamalaki ng kanyang tapang, ay mahinahong nagtanong kung ano ang mangyayari kung mawawalan siya ng kontrol tulad ng dati. Tiramisus gaze at reassures him na hindi na ito mauulit dahil hindi na siya dragon kundi tao at lalaban ng parang isa. Ang kanyang boses ay may katapusan at nakikita niya ang determinasyon sa kanyang mga mata. Habang nagpapatuloy ang paglapit ng dragon, ang grupo ay nag-agawan sa posisyon at sinalakay ng mga batang babae ang kanilang mga sandata na nagpakawala ng sunod-sunod na pag-atake na naglalayong sa tiyan ng nilalang. Ang kanilang pag-atake ay nagtagumpay sa pagpapabagal sa pagsulong nito, ngunit ang dragon ay gumanti ng mabangis na pag-swipe. Ang napakalaking paggalaw nito ay nagpapadala ng mga shockwaves sa lupa na yumanig sa mismong lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ikaw at si Kilei ay unti-unting umiiwas na magka-crush dahil sa pinagsama-samang pagsisikap ng mga babae sa panandaliang hindi balanse ang nilalang. Nang makabawi sa nakakatakot na bilis, ang drive-in Lunges patungo sa napakalaking panganitara, pumutok mapanganib na malapit, at ang mga batang babae ay mabilis na inayos ang kanilang formasyon. Determinadong protektahan siya sa lahat ng mga gastos. Ang luhang dumadaloy sa kanyang malalim na kapangyarihan ay nagpapakita ng isang pares ng ethereal na mga pakpak, ang kanilang kumikinang na mga gilid ay kumikinang sa madilim na liwanag. Sa isang magandang paglukso, umakyat siya sa himpapawid, nagpapadala ng mga arko ng kidlat na bumagsak sa dragon, ang enerhiyang elektrikal na sumisibol sa hangin. Ang nilalang ay namimilipit sa ilalim ng pag-atake, saglit na natigilan, ngunit binalaan siya ni Yu na ang kanilang layunin ay hindi upang sirain ito, ngunit upang itaboy ito sa dagat. Habang tumatagal ang labanan, inaalala niya ang dati niyang pagkikita sa parehong drive-in 3 taon na ang nakalilipas at ang alaala ng kontrata na ginawa niya. Tinatawag ang kanyang kakayahan na anti-gravity, tinutukan niya at pinaputukan ang dragon ng napakalakas na bala na lumilikha ng isang malakas na field ng repulsion na nagpapabilis sa halimaw pataas. Tinawag niya si Kilei at sinabing kailangan niya ng lakas nito para matapos na nila ito ng sabay-sabay. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit pagkatapos ay tumango, matatag ang kanyang paninindigan habang hawak niya ang kamay nito, bumalot sa kanila ang surge ng enerhiya. Gumagamit siya ng pumipintig na puwersa na tila itinapon siya sa hangin at nagmaterialize ng napakalaking kanyon gamit ang dark matter. Habang inilunsad ng mga batang babae ang kanilang pinag-ugnay na pag-atake, pinaputok niya ang kanyon at ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nagpapadala sa dragon na bumagsak sa tubig sa ibaba. Nang walang pag-aksaya ng sandali, nagpaputok siya muli, na lumikha ng napakalaking shockwave na nagtutulak sa dragon palayo sa akademya. Kapag ang alikabok ay tumira at ang hindi mapakali na katahimikan ay sumunod, ang resulta ng pakikibaka na nakabitin sa hangin. Ang grupo ay nakatayo ng hindi gumagalaw, ang kanilang mga hininga ay mabibigat habang sinusuri ni Mitsuki ang radar. Matapos ang pakiramdam na parang walang hanggan, kinumpirma niya na walang mga palatandaan ng pagbabagong buhay at natalo ang dragon. Ang balita ay nagdudulot ng isang alon ng kaluwagan, at ang mga batang babae ay sumabog sa tagay, ipinagdiriwang ang kanilang matapang na tagumpay. Samantala, nagising si Charlotte sa ilalim ng isang tumpok ng mga durog na bato, umuubo at umuungol habang pinagmamasdan niya ang mga nasira ng kanyang silid. Ang mapahamak na dragon na yon, bumubulong-bulong siya sa ilalim ng kanyang hininga, nanunumpa ng paghihiganti na may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Ang kanyang assistant na si Mecha lumabas mula sa mga labi na sinusubukang pakalmahin siya, ngunit halos hindi mapigilan ang kanyang galit habang si Haruka ay lumabas mula sa isang silungan sa ilalim ng lupa kasama ng mga refugee. Dahan-dahan ngunit tiyak, nagsisimulang bumalik sa normal ang buhay sa academy, bagamat nananatiling nakaukit sa kanilang isipan ang mga galos ng labanan. Kinabukasan, binisita mo ni Chiwei si Lisa sa infirmary at nakita itong malubhang na sugatan. Siya ay nakahiga ng hindi gumagalaw, ang kanyang katawan ay battered, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi nababawasan. Nagmamadaling pumunta si Tiwar sa kanyang tabi na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha at nagpapasalamat kay Lisa sa pagprotekta sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay na parang hawak niya ang kanyang lakas.
Si Lisa ay namamahala ng isang mahinang ngiti, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng init. Sinabi niya na tatapik siya sa kanyang ulo kung maaari lamang siyang kumilos at tumawa ng mahina sa kabila ng sakit. Nagpalitan ang dalawa ng mga salita ng pasasalamat at aliw at naging mas malapit kaysa dati habang si Yu ay tahimik na nadulas na parang third wheel. Nang maglaon, si Haruka at Mitsuki ay nakaupo ng magkasama habang nagmumuni-muni sa labanan at ang ekspresyon ni Mitsuki ay mabigat sa pag-iisip habang inamin niya kung gaano kahirap ang nangyari. Si Haruka, palaging pragmatic, ay nagbabala na ang basilisk ay nasa labas pa rin, isang nagbabantang-banta na hindi nila maaaring baliwalain. "We need to prepare," she says firmly, her tone resolute as this was just the beginning. At hindi na nila kayang mahuli muli. Samantala, nagtampo si Yu kay Iris dahil sa pagkawala ng kanyang silid at ang walang hiyang Yi ay nag-aalok na ibahagi ang kanya sa kanya ng labis sa kanyang kahihiyan. Nainis si Kile sa mapangahas na mungkahi na ito at iminumungkahi niya sa iyo na magpakasal sila ng mas maaga para manatili ka sa kanyang silid. Nagprotesta siya, namumula sa galit, ngunit matapang niyang hinalikan siya sa pisngi at idineklara ang kanilang engagement, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanila na natigilan. Sinubukan din ni Iris na gawin yon, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Tears at buti na lang at natapos ang lahat ng kaguluhang ito nang lumitaw si Mitsuki. Nagtalaga kay Yu ng isang silid sa tabi niya sa logging house at inutusan siyang manatiling tahimik, ang kanyang tono ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagtatalo. Noong gabing iyon, habang nagtatrabaho siya sa kanyang laptop, nilapitan siya ni Yu, ngunit bahagya siyang tumitingin at tumutok sa pagbalangkas ng ulat ng labanan. Out of nowhere, sinabi niya sa kanya na may pag-aalala na ang dragon ay lumitaw dito ilang sandali matapos mawala mula sa Siberia, at siya ay nag-isip na maaaring ito ay nabaluktot doon. Inamin na lang niya na hindi niya alam at binalik ang focus niya sa trabaho. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong niya siya tungkol sa anti-gravity attack na ginawa niya sa labanan. Sinubukan niyang baguhin ang paksa bago ito tinawag na isang fluke, ngunit hindi siya kumbinsido at inakusahan siya ng isang bagay na itinatago mula sa kanya. Ang kanyang mga pag-iisip ay lumiliko sa loob na pinag-iisipan ang boses sa loob niya at ang walang humpay na paghingi nito ng pagkawasak kapalit ng kapangyarihan at mga alaala na kanyang isinakripisyo upang gamitin ito. Sa pagpapasya na itago ang kanyang pasanin sa kanyang sarili, muli niyang binago ang paksa. The conversation steers into trivial topics and they somehow end up talking nonsense like how he kissed her when she was young. Kinabukasan, dahan-dahang bumalik sa normal ang mga bagay. Salamat po, si Lisa, si Wire, at kayo ay magkasamang nakaupo sa dining hall at nag-i-enjoy sa isang kailangan na lunch break. Nagkukwentuhan sila na nagtatawanan at nag-aasaran kung sino ang pinakamaraming kumonsumo ng asukal at si Lisa na may mapaglarong ngiti ay itinuro na si T-Wire ay tila may matamis na ngipin. Tier not 1 para umatras sa mga argumento sa pamamagitan ng panunukso kay Yu para sa pagkain ng mga dessert na mas madalas kaysa sa kanya at ang kanilang mapaglarong argumento ay nagpapatuloy sa pag-aakusa ng dalawang babae sa isa't isa na may pinakamalaking matamis na ngipin. Nang umabot na sa sukdulan ang kanilang pagbibiro, lumakad si Iris na nakangiti habang nagpasya siyang sumali sa usapan. Walang pinapalampas, naupo siya sa kanilang mesa at naglalagay ng isang sugar cube at gumamit ng kape na nagsasabi na dapat mayroon para mapanatili ang kanyang lakas para sa mga aktibidad sa gabi. Medyo nababaliw na siya sa atensyon at ngayon ay nakatingin sa kanya na nagtataka kung ang lahat ng layaw na ito ay magreresulta sa kanyang pagkakaroon ng diabetes. As if on cue, agad siyang ginagaya ni Ter at dinagdagan ng panibagong sugar cue ang kanyang kape, dahilan para mapabuntong hininga siya at bumagsak ang kanyang mga balikat sa kunwaring pagkatalo. Lisa, ever the voice of reason, laughed softly and telling the two of them to stop fussing over him and let him enjoy his coffee and peace for once. Si Yu, sa isang pambihirang sandali ng katapatan, salamat sa kanyang pagtatanggol sa kanya at hindi inaasahang sinabi sa kanya na siya ay tunay na isang kamangha-manghang babae sa lahat ng aspeto. Bahagyang namula ang pisngi ni Lisa at muntik na niyang maibuga ang kanyang kape sa gulat sa papuri nito, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili na bumubulong na hindi siya dapat basta-basta maglalabas ng ganoong mga pangungusap at ang iba ay humagalpak sa tawa. Mamaya sa araw ng klase, si Haruka ay nakatayo sa harap ng grupo na may seryosong ekspresyon at gumawa ng mahalagang anunsyo sa lahat na nakatanggap sila ng nakakaligalig na mga ulat mula sa Nifl na nagsasabi na ang basilisk, isang lubhang mapanganib na dragon, ay umalis sa lungga nito sa Sahara Desert. At ngayon ay tumatawid sa karagatan. Ang balita ay nagdudulot ng gulat sa mga mag-aaral at ang silid ay napuno ng mga nag-aalalang bulungan, ngunit si Haruka, hindi nababagabag, ay nagpapakita sa kanila ng mga satellite image ng karagatan na tila natatakpan ng isang nakakatakot na puting crust. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang basilisk ay naglalabas ng malakas na pulang sinag mula sa mga mata nito at anumang bagay na pinupuntirya nito ay agad na nagiging bato, abo, o asin. Tumahimik ang mga mag-aaral, bumagsak ang bigat ng sitwasyon nang ihayag niya na ang basilisk ay dumiretso sa akademya, malamang na iginuhit kay T-Wire. Binalaan niya sila na ang isang sulyap lang mula sa dragon ay maaaring magresulta sa kanilang katapusan. Pagkatapos ay binabalangkas niya ang plano ng academy na harapin ang banta,
at ipinaliwanag na ang mga estudyante ay ililipat sa isang kalapit na isla na walang nakatira kung saan akitin nila ang basilisk at sisirain pareho ang isla at ang dragon sa isang mapagpasyang strike. Ang mga estudyante ay matamang nakikinig at malinaw ang kanilang determinasyon sa kabila ng bigat ng sitwasyon. Nang gabing iyon, ikaw at si Iris ay nagpasya na maglakad ng magkasama upang alisin ang kanilang isipan mula sa nalalapit na kapahamakan. Napansin niya ang nag-aalalang ekspresyon sa mukha ni Iris at tinanong niya kung okay lang siya. Magiliw siyang umiti at tinitiyak sa kanya na magiging maayos siya, ngunit inamin din niya na ang paparating na labanan ay nagpaparamdam sa kanya ng kaunting pagkabalisa. Pinupuri niya ito para sa kanyang hindi natitinag na pagpupursige na lalong nagpangiti sa kanya, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging isang taong maaasahan niya. Ang kanyang boses na puno ng determinasyon at sinseridad. Naantig siya sa kanyang mga salita at tahimik na hinahangaan ang kanyang panloob na lakas at katatagan. Kinabukasan, puspusan na ang paghahanda para lumipat sa isla. Ang kapaligiran ay abala at sinisingil ng isang pakiramdam ng pangangailangan ng madali ang pagkilos habang nagmamadali ang mga mag-aaral at kawani upang mag-impact ng mga supply at ayusin ang mga kagamitan. Gayunpaman, sa gitna ng pagmamadali, si Charlotte, ang sira-sirang punong guro, ay kitang-kitang nabalisa at kapansin-pansing nagrereklamo na ang kanyang mga minamahal na estudyante, lalo na ang mga babae, ay iniiwan siya. Ang kanyang mga reklamo ay hindi natutugunan ng kaunting pansin habang ang lahat ay nakatuon sa gawain, alam na dapat silang maghanda para sa mapanganib na misyon sa hinaharap. Sa panahon ng klase, naglalaan ng ilang sandali si Haruka upang suriin ang diskarte para sa misyon at tinitiyak sa mga estudyante na darating ang mga karagdagang reinforcement upang tulungan sila pagdating ng panahon. Ipinakilala rin niya si Taichi, isang bagong recruit na nakakuha ng pangalawang pinakamataas sa mga kamakailang pinili, at sinabi sa klase na siya ay magiging mahalagang bahagi ng kanilang koponan. Nang maglaon, nakilala mo ni Iris si Taekyo, pag-usapan ang mga taktika, at silang tatlo ay mabilis na nabuo ang isang pakiramdam ng pakikipagkaibigan, sumasang-ayon na magtulungan ng malapit sa panahon ng isang misyon. Samantala, ang iba pang mga babae kasama si Kiwar ay nagpasya na magpahinga sandali at gumugol ng ilang oras na magkasama at magsaya bago magsimula ang labanan, dahil alam nilang ito na ang kanilang huling pagkakataon upang magbahagi ng mapayapang sandali na magkasama. Habang naglalakad sa akademya, nadatnan niyo ang dalawang batang babae na tila walang pagod na nagtatrabaho sa kanilang mga kompyuter. Ang maputla nilang mga mukha at matamlay na paggalaw ay nagpapahiwatig na malamang na sila ay hindi maganda dahil sa stress ng paparating na misyon. Nag-aalala, nilapitan niya ang mga ito, ngunit pinawi nila ang kanyang mga katanungan, iginiit na sila ay ganap na maayos. Napansin niya ang isa sa kanilang mga libro na nakalatag sa malapit at bastos na kinuha ito, tinutukso sila tungkol sa kung paano ang pagtatrabaho sa isang bangka ay maaaring magpalala ng kanilang pagkahilo. Sabay-sabay na umuungol ang mga babae, ngunit ang kanyang magaan na panunukso ay tila nakakapagpasigla ng kaunti. Habang si Yu ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang pagtatalo ni Lisa at Mitsuki, at huminto sa kanyang paglalakad, pinag-iisipan kung dapat ba siyang makialam o hindi, ngunit bago siya makapagdesisyon, hinila siya ng isang malapit na babae sa isang tabi, at hinihimok siyang manatiling nakatago at makinig. Lumilitaw na galit si Lisa, na inaakusahan si Mitsuki na responsable sa pagkamatay ng isang batang babae, na nagngangalang Miyako, na naging dragon ilang taon na ang nakararaan. Tila hindi niya itinatanggi ang akusasyon, ngunit nananatiling tahimik kahit na puno ng pagkakasala at kalungkutan. Hindi napatawad ni Lisa ang kanyang mga unos sa galit na iniwan siyang nakatayong mag-isa sa pasilyo. Nang maglaon ng gabing iyon, hindi mo maalis sa alaala ang narinig niyang pagtatalo at naupo sa kanyang silid na pinagsasama-sama ang mga pira-piraso ng kanyang narinig. Ang paghahayag na si Mitsuki ay kasangkot sa pagkamatay ni Miyako ay mabigat sa kanyang isipan at nakita niya ang kanyang sarili na nababagabag sa emosyonal na kaguluhan sa pagitan ng dalawang babae. Bago pa niya ito maisip, masyadong maraming furrow ang pumasok sa kanyang silid na hinihiling na ibalik niya ang kanyang libro. Mabilis niyang ibinalik iyon at sinamantala niya ang pagkakataong ito para asarin siya sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito at inilagay ito sa tiyan niya, sinasabing busog na siya at kontento na siya. Nataranta, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at sinabihan siyang itigil na ang panggugulo sa kanya, ngunit ngumiti siya ng pilyo at ibinalita na baka isang araw ay gamitin siya nito bilang inspirasyon para sa isang umuusok na nobela na nagdudulot sa kanya ng pag-ungol sa pagkagalit. Sa sandaling humupa ang kanilang pagbibiro, tinanong niya siya tungkol sa pagtatalo ni Lisa at Mitsuki at ipinahayag ang kanyang pag-aalala. Tinanong kung alam niya kung ano ang kinakailangan para mapatawad ni Lisa si Mitsuki. Inamin niya na wala siyang sagot, ngunit sumasang-ayon sa kanya na ang dalawa ay kailangang magkasundo para sa kanilang sariling kapakanan. Dahil sa inspirasyon ng kanilang pag-uusap, nagpasya siyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay at nagpasya na kausapin si Mitsuki. Nang gabing iyon ay binisita ni Yu si Mitsuki at malumanay na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang oras sa akademya. Nag-alinlangan siya noong una, ngunit sa huli ay nagbukas ng banggitin Yu si Miyako at kasama si. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ibinahagi niya ang kwento kung paano naging matalik na kaibigan si Miyako at kung paanong ang dati nilang matatag na pagsasama ay kalunos-lunos na naputol ng maging dragon si Miyako.
Ikinuwento niya ang nakamamatay na araw nang napilitan siyang patayin si Miyako para protektahan ang akademya, isang desisyon na hanggang ngayon ay bumabagabag sa kanya. Siya ay nakikinig ng mabuti sa kanya nang may mabigat na puso at nang matapos siya ay pinasalamatan niya ito sa pagtitiwala sa kanya sa kanyang sikreto at hinihikayat siya na humingi ng tawad kay Lisa sa pagtatapos ni Miyako. Binigyang diin niya na kailangan niyang bigyan ng pagkakataon si Lisa na ipahayag ang tunay niyang nararamdaman at maaaring hindi madali ang pagpapatawad, ngunit kailangan para sa kanilang dalawa na gumaling. Kinabukasan, hinarap ni Lisa si Yu na inakusahan siya ng pakikialam sa kanyang personal na negosyo kay Mitsuki. Mahinahon niyang ipinagtanggol ang sarili, ipinaliwanag na pinalakas lang niya si Mitsuki. Upang isaalang-alang ang kanyang mga damdamin at siya Hoffs sa pagkabigo, insisting na kapatawaran ay imposible, ngunit pa rin siya napansin ng isang pahiwatig ng kawalan ng katiyakan sa kanyang boses. Habang papalayo siya, bumulong-bulong siya na hihilingin niya kay Mitsuki na gawin ang imposible para makuha ang kanyang kapatawaran na nag-iwan sa kanya ng pag-asa. Kinabukasan habang papalapit sila sa isla, binanggit ng mga estudyante ang usok na tumataas mula rito. Isa itong bulkan na isla at ang usok na nagmumula rito ay tila mas mataas at mas siksik kaysa karaniwan. Kinakabahang hinawakan ni Tiwar ang kamay ni Yu na hindi maitago ang kanyang takot at sa wakas ay napagtanto ng mga babae ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lang sila sa isang simpleng misyon, malapit na silang harapin ang pinakanakamamatay na Red Basilisk, isang nilalang na hindi katulad ng anumang nakatagpo nila noon. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa isla, si Haruka ay agad na nagsagawa ng isang pulong ng grupo upang tugunan ang sitwasyon. Tumayo siya sa harap ng koponan at sinabihan silang huwag matakot. Tiniyak sa kanila na medyo malayo pa sila sa kasalukuyang lokasyon ng Basilisk. Tinatantya niya na ang labanan ay maaaring magsimula sa halos 3 araw na nagbibigay sa kanila ng kaunting oras upang maghanda sa mental at pisikal. Pagkatapos ay tinawag niya si Taichi at inutusan siyang mamahagi ng mga buklet na naglalaman ng data tungkol sa isla ng Bulkan at Iris. Nang hindi napagtanto ang kalubhaan ng sitwasyon, sinabi niya na ang buklet ay maganda habang ang iba sa koponan ay nakatingin sa kanya na parang tumubo lang siya ng isang pares ng mga sungay. Habang binubuklat ng grupo ang mga pahina ay napansin nilang may mga hot spring ang isla. Ang pagtuklas na ito ay nagdudulot ng isang alon ng kaguluhan sa mga batang babae na pagkatapos ay nagsimulang humingi ng pagbisita sa mga hot spring upang makapagpahinga bago ang labanan. Si Lisa, na palaging naghihikayat ng kaunting kasiyahan sa gitna ng tensyon, lalo pang tinutukso ang lahat sa pamamagitan ng pagbanggit kung gaano kasarap ang mga itlog ng hot spring na nagpapatubig sa kanilang mga bibig. Habang pinagmamasdan ni Haruka ang grupo na may maliit na ngiti ay medyo gumaan ang pakiramdam nila na nagsisimula na silang bumalik sa dati nilang sarili at hinihikayat silang magpahinga ng husto bago ang laban. Sa pagtatapos ng pulong, naglaan ng ilang sandali si Yu upang lapitan si Teichi at pinasalamatan siya sa pagsisikap na ginawa niya sa paghahanda ng mga buklet. Nagbago ang kanilang pag-uusap at nagsimulang magsalita si Yu tungkol kay Tyr. At kung paano niya nagagawang manatiling masayahin at positibo sa kabila ng mga malungkot na alaala na dala niya. Pagkatapos umalis ng lahat sa lugar ng pagpupulong, hinilakan ni Farrell sa tabi at hiniling na sundan siya sa terrace ng barko. Doon, sinurpresa niya ito sa pamamagitan ng taos-pusong pasasalamat sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang kaluwagan at pasasalamat na ang mga bagay sa pagitan ni Mitsuki at Lisa ay umunlad. Salamat sa kanyang mga pagsisikap at bilang pasasalamat, binigay niya sa kanya ang isang araw na tiket sa mga hot spring na tinitiyak sa kanya na ang bukal ay nakalaan lamang para sa kanya sa panahong iyon. Ito, sabi niya, ay para makapagpahinga siya ng hindi nababahala tungkol sa pagtakbo sa iba. Tinanggap niya ang tiket ng may pasasalamat at nagpasya na gamitin ito ng gabing iyon. Ngunit sa kanyang lubos na kakilakilabot pagdating niya sa mainit na bukal ay napag-alaman niyang napagpasyahan din ng mga babae na bumisita ng sabay-sabay. Ang sitwasyon ay mabilis na naging isang nakakahiyang kalamidad para sa kanya at kailangan niyang itago ang buong oras. Nang maglaon ng gabing iyon, nakatanggap si Mitsuki ng isang agarang tawag tungkol sa isang lihim na operasyon na pinlano ng NEFL at sa susunod na araw ay natanggap nila ang balita na ang Basilisk ay nagpapatuloy sa pagsulong nito na papalapit. Lahat ng dinadaanan nito ay nagiging asin sa pamamagitan ng mapangwasak na mga pulang sinag nito, ang dagat, na dating kumikinang at nabubuhay sa mga alon, ay nagiging isang tiwangwang, maalat na kaparangan. Samantala, si Haruka at ang koponan ay nagsagawa ng isang video conference kasama si Major Dillon at pinuri niya ang mga ito para sa kanilang mga nakaraang tagumpay laban sa iba pang mga dragon, ngunit nagbabala na ang partikular na labanan na ito ay magiging mas mahirap. Ipinaliwanag niya ng detalyado kung paano naglalabas ang Basilisk ng nakamamatay na pulang sinag mula sa mga mata nito na may kakayahang gawing bato, abo, o asin ang anumang tinatarget nito, at pagkatapos ay ipaliwanag ang sandata na binuo ng NEFL upang labanan ang Basilisk. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang na sinag ay nagdudulot ng isang pinabilis na kababalaghan ng lagay ng panahon na inihahalin tulad ito sa kung paano natural na puwersa tulad ng ulan. Ang liwanag ng araw at hangin ay nakakasira ng mga materyales sa paglipas ng panahon at binibigyang diin na kahit isang segundo ng pagkakalantad sa walang basehang sinag ay katumbas ng humigit kumulang 2,000 taon ng natural na pagkabulok.
Ang koponan ay nagsimulang magpanik sa mga implikasyon ng paghahayag na ito, iniisip kung ano ang mangyayari kung alinman sa kanila ang matamaan ng sinag. Si Haruka ay nananatiling binubuo. Nagtanong kay Major Dillon tungkol sa sandata na plano nilang gamitin at ibinunyag niya na ilan lamang sa mga materyales sa Earth ang makakalaban sa mga epekto ng panahon kung saan si Mithril ang pinakamatibay na haluang metal. Inilagay ng Niefel ang kanilang sandata na pinangalanang Mistletoe sa isang mithril shell upang matiyak na nilalabanan nito ang mga pulang sinag ng basilisk sa panahon ng pag-atake at ipaalam sa kanila na ang armas ay nakatakdang i-deploy sa loob ng susunod na 12 oras. Mamaya, ikaw at si Ter ay pumunta upang mag-usap ng pribado kung saan inamin ni Tar na siya ay nakakaramdam ng hindi kapanipaniwalang kaba at ipinagtapat na nagsimula siyang manginig pagkatapos malaman ang tungkol sa mapanirang kapangyarihan ng pulang sinag. Ipinahayag niya ang kanyang takot na masaksihan ka o sinuman sa kanyang mga kaibigan na maging asin. Malumanay niyang inaalo siya at tinitiyak na ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya upang maghanda para sa labanan at na determinado silang protektahan siya sa anumang paraan. Si Tiwa, na medyo walang magawa, ay nagreklamo na hindi siya makakapag-ambag sa laban, ngunit sinabi niya na ang kanyang presensya ay mas mahalaga kaysa sa kanyang napagtanto at ang kanyang pagiging masayahin ay may kapangyarihan na magbigay ng inspirasyon at pasiglahin ang lahat sa kanyang paligid. Dahil sa hinimok ng kanyang mga salita, nagpasya si Tiwar na gawin ang kanyang makakaya upang pasiglahin ang espiritu ng lahat sa mga darating na araw. Nang gabing iyon, habang papalapit ang basilisk sa huling paghahanda ng Niflheim para sa pag-deploy ng kanilang sandata, Herbert Cabris muli ang koponan at ipinaliwanag na ang saklaw ng pag-atake ng basilisk ay umaabot hanggang 5,000 metro at naplano ng Nela na i-drop ang Mistletoe mula sa isang 8,000 metro na tinitiyak na nananatili itong wala sa saklaw sa panahon ng pagbaba nito. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa posibilidad ng basilisk na makaiwas sa pag-atake. Ngunit tiniyak ni Major Dillon sa kanya na ang kanilang pananaliksik ay nagpapahiwatig na ang nilalang ay palaging humihinto upang gumanti laban sa mga pinaghihinalaang banta na nag-iwan ng kaunting oras upang makatakas. Naiyak dahil sa dedikasyon ni Major Dillon, taos-pusong nagpapasalamat sa kanya sa paggawa ng labis para protektahan siya at nangako na pasayahin ang lahat kahit na kinakabahan siya. Habang papalapit ang basilisk sa drop zone, inilalagay ng Niffle ang sandata sa itaas nito at pinakawalan ito. Ang sandata ay tumatagos sa mga ulap, mabilis na bumabagsak patungo sa target nito at ang pag-asa ng koponan ay tumaas. Napansin ng basilisk ang sandata at pinaputukan ito ng pulang sinag ngunit nananatili itong hindi naapektuhan at nagpatuloy sa pagbaba. Nang magsimula na silang makaramdam ng paglaki ng kumpiyansa, binuksan ng basilisk ang tila isang lihim na ikatlong mata, pinakawalan ang isang mas malaking sinag, at ang signal ng sandata ay biglang nawala, na iniwan ang koponan sa nakatulalan na katahimikan. Mabilis na nakipag-ugnayan muli si Haruka kay Major Dillon na nakatanggap ng mga ulat mula sa kanyang mga opisyal na nagkukumpirma na ang sandata ay ganap na nawasak ng ikatlong mata ng basilisk, at ang hindi inaasahang pag-unlad na ito ay hindi isinaalang-alang sa alinman sa kanilang nakaraang data ng pananaliksik. Umalis sa koponan na takot na takot. Habang pinoproseso nila ang mapangwasak na pangyayaring ito, bumagsak ang pag-aalaga sa lupa at ang kanyang Dragon Crest ay nagsimulang kumikinang ng hindi maganda habang tumingala siya na may takot sa kanyang mga mata. Mahina niyang ipinaalam sa team na tinatawag siya ng Red Basilisk at sobrang init ang kanyang pakiramdam. Hinawakan niyo ng mahigpit si Tyr habang siya sumisigaw sa sakit ang nanginginig niyang katawan na nilalamon ng pilit bago tuluyang nawalan ng malay. Siya ay labis na nag-aalala na makita ang kanyang mababaw na paghinga at maputlang mukha na nagpapatunay kung gaano ka-kritikal ang kanyang kalagayan. Mabilis na pinangasiwaan ni Haruka ang sitwasyon at mahigpit na inutusan siyang dalhin siya kaagad sa mahiwagang opisina para sa agarang medical na atensyon. At walang anumang pag-aalinlangan ay binilisan niya ang pagtibok ng kanyang puso sa pag-aalala para sa kapakanan ni Tyr. Nang maglaon, nagtipon sina Haruka, Mitsuki, at Yu sa isang maigting na pagpupulong kasama si Major Dillon upang talakayin ang kanilang mga natuklasan tungkol sa bagong tuklas na banta, ang nagbabala at nagwawasak na third eye ng basilisk. Ang kapaligiran sa silid ay mabigat ang bigat ng kanilang nakaraang kabiguan na nagbabadya sa kanila, at sinimulan ni Major Dillon ang pulong sa pamamagitan ng paglalahad ng mga larawan at datos na nakuha ng kanyang koponan mula sa nakaraang engkwentro. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot habang siya ay nagkomento sa kanilang naunang nabigong pagsisikap na nagpapakita kung gaano sila hindi handa para sa napakaraming kakayahan ng basilisk. Gayunpaman, sinalungat ni Purika ang kanyang pesimismo sa isang tono ng tahimik na determinasyon at itinuro na ang basilisk ay dapat na nagbukas ng ikatlong mata nito dahil sa desperasyon sa kanilang nakaraang labanan na nagmumungkahi na maaaring hindi ito gamitin ng madalas hanggat sila ay natatakot. Nanatiling tahimik si Delan saglit at pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni Tears. Kitang-kita mo pa rin ang galit na ipinaalam sa kanya na nagpapahinga siya sa ospital ngunit hindi pa nakakabawi ng dati niyang lakas. Nang maglaon, malamig na iminumungkahi ni Major Loki kay Maker Dylan na maaaring kailanganin ni Tare na itapon upang maalis ang panganib na ipinakikita niya bilang target ng dragon, ngunit nag-aalangan si Dylan na tumugon na malinaw na napunit sa pagitan ng tungkulin at moralidad.
Samantala, sa ospital, nakahiga si Tiwar na walang malay, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mababaw, at si Taichi ay nakaupo sa tabi niya. Biglang tumulo ang mga luha na naging sanhi ng pag-aalala ni Taichi, ngunit tumunog ang kanyang telepono at nag-atubili siyang lumabas ng silid upang sagutin ang tawag. Bumalik sa briefing, hinarap ni Haruka ang koponan na humihiling sa kanila na maging matibay at kumpiyansa sa gitna ng kawalan ng katiyakan na kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kasalukuyang sitwasyon tungkol sa bagong banta ng Basilisk, ang ikatlong mata ng Basilisk na kanyang inilarawan. Nagtataglay ng mapangwasak na hanay ng pagpapaputok na 10 kilometro na double sa hanay ng pulang sinag nito mula sa kanyang mga regular na mata. Inilarawan pa niya ang mga sakuna na epekto ng mga pag-atake nito, na binibigyang diin ang napakalaking kapangyarihan na kinakaharap nila, ngunit sinubukan ni Lisa na iangat ang mood. Kumpiyansa na idineklara na wala sa mga ito ang mahalaga dahil maaari pa rin silang lumaban. Sumasang-ayon si Harumuka na muling nagpapatibay sa kanilang pangako sa misyon at nagsasaad na ang kanilang diskarte ay mananatiling pareho, ngunit may kaunting mga kritikal na pagsasaayos upang isaalang-alang ang Third A. Inilatad niya ang na-update na plano ng may masusing detalye at ipinaliwanag na ang koponan ay dapat tumuon sa pag-atake sa Basilisk Diamond Scales mula sa isang blind spot na tinitiyak na mananatili ang mga ito sa labas ng saklaw ng pag-atake nito at humampas ng napakabilis na wala na itong panahon para gumanti. Ipinaliwanag niya na ang Basilisk ay nasa 150 kilometro pa ang layo mula sa isla at sisimulan nila ang pag-atake sa sandaling magsara ito sa loob ng 6 na kilometro. Dito, ibinangon ni Iris ang isang wastong alalahanin na nagtatanong kung ang paghihintay hanggang sa mas malapit ang Basilisk ay maaaring mapataas ang panganib ng pagtuklas. Tiniyak ni Haruka sa kanya na nagpapaliwanag na madiskarteng ilalagay nila ang kanilang mga sarili sa malayong bahagi ng isla gamit ang parehong bundok at ang abot tanaw bilang natural na mga kalasag upang manatiling nakatago. Upang magbigay ng mas malinaw na pag-unawa, inilalarawan niya kung paano kikilos ang kurbada ng Earth bilang karagdagang kalasag na tumatakip sa kanilang mga paggalaw mula sa Basilisk na linya ng paningin hanggang sa sandali ng kanilang pag-atake. Ipinaliwanag pa niya na si Tiwar ay magsisilbing pain na kumukuha ng atensyon ng Basilisk patungo sa abot tanaw habang ang natitirang bahagi ng koponan ay naghahanda upang ilunsad ang kanilang pag-atake mula sa kabilang panig ng isla. Ipinaalam niya sa kanila na mangangailangan ito ng napakaraming dark matter upang maisagawa ang operasyon ng epektibo at italaga ang koponan sa mga pares upang ma-optimize ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Maingat siyang pumipili ng mga kasosyo batay sa kanilang mga pantulong na kakayahan na ipinapares ka kay Iris ng labis sa kanyang kasiyahan. Maaliwalas ang ngiti nito at sinasabi sa kanya kung gaano siya kasabik na makasama siyang muli. Tinapos ni Hermika ang pagpupulong na may panghuling paalala para sa lahat na manatiling mapagbantay, na binibigyang diin na ang buong lawak ng mga kakayahan ng Basilisk ay nananatiling hindi alam at maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang hamon. Sa ibang pagkakataon ay gumamit ng mga hakbang sa labas para sanayin ang kanyang mga anti-gravity na kasanayan gamit ang mga bato bilang mga improvised na target upang patalasin ang kanyang focus, habang sinasanay niya ang mga alaala ng isang nakaraang pag-uusap kasama si Charlotte na muling lumitaw sa kanyang isip. Ibinunyag niya sa kanya na hindi lang siya ang may kakayahang gayahin ang mga kakayahan ng isang dragon, at na ang kanyang kapatid na babae ay nakakuha rin ng kapangyarihan ng Purple Dragon matapos itong talunin. Nabanggit din niya na, mula sa pananaw ng dragon, ang mga di ay maaaring makita bilang mga magnanakaw na nagnanakaw ng kanilang mga kapangyarihan para sa kanilang sarili na nagdaragdag ng isa pang layer ng pagiging komplikado sa kanyang mga iniisip. Isang malakas na inay ang nakagambala sa kanyang pagsasanay at lumingon siya upang makita si Iris na nagsasanay sa kanyang sariling mga kasanayan sa malapit. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at tuloy-tuloy, isang patunay ng kanyang dedikasyon, at hindi niya maiwasang humanga sa kanyang pag-unlad. Lumapit ito sa kanya at nag-alok ng tunay na papuri, dahilan para bahagyang namula ito. At umupo sila para sa isang maikling chat kung saan ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan sa pagpapares sa kanya para sa misyong ito. Ang kanilang pag-uusap ay nauwi sa hindi inaasahang pagkakataon nang magtanong siya tungkol sa paraan ng pasasalamat nito sa kanya noon. Nataranta, mabilis niyang binago ang paksa na nagmumungkahi na tumuon sila sa misyon para sa kapakanan ni Tilly, at maaari itong pag-usapan mamaya. Sa ospital, si Tera ay nagsimulang gumalaw at ang kanyang masakit na ekspresyon ay lumambot habang ang kanyang mga kaibigan ay nagkukumpulan sa kanya. Malumanay na tiniyak ni Lisa sa kanya, nangako na hindi sila papayag na kunin siya ng dragon, at lumuhod ka sa tabi, marahang tinatapik ang kanyang ulo habang sumusumpa itong talunin ang Basilisk at ibalik siya ng ligtas. Ang mga mata ni Tyr ay kumikinang sa pasasalamat habang nakatagpo siya ng ginhawa sa kanilang presensya at bumalik sa pamamahinga. Pumasok si Haruka sa silid, seryoso ang kanyang ekspresyon, habang ipinapahayag niya na oras na para sa lahat na pumwesto. Sabay-sabay na tumango ang koponan, hindi natitinag ang kanilang determinasyon habang naghahanda sila para sa paparating na labanan. Habang papalapit ngayon ang Basilisk, 16 na kilometro lamang mula sa isla, lahat ay pumupunta sa kanilang mga itinalagang posisyon, ang kanilang mga sandata ay nagkatotoo at nakahanda. Ang napakalaking kanyon ng antimatter ni Ulysses, ang bigat nito ay lubos na paalala ng napakalaking responsibilidad na dinadala niya. Ang tensyon sa hangin ay lumalaki, habang ang Basilisk sa wakas ay umabot sa 6 na kilometrong marka.
Tumunog ang boses ni Haruka na naglabas ng pinakahihintay na utos na umatake. Si Mitsuki at ang kanyang kasosyo ay gumuhit ng kanilang pana na naglalabas ng napakaraming madilim na bagay habang sinasalakay nila ang kanilang pag-atake. Ang iba naman ay sumusunod sa kanilang pinagsama-samang kapangyarihan na nagko-convert sa isang napakalaking sinag ng enerhiya habang nagsisimula ang countdown at ang energy beam ay sumisikat pasulong sa paghiwa-hiwa sa isla at diretsyong umaagos patungo sa Basilisk. Samantala, tulad ng binalak, umalis si T-War sa command vessel, nagsisilbing distraction upang maakit ang atensyon ng Basilisk patungo sa abot-tanaw. Ang energy beam ay sumasara sa Basilisk, ngunit sa huling posibleng sandali ay bumukas muli ang ikatlong mata nito at isang nakabulag na pulang sinag ang bumangga sa kanilang pag-atake at nabasag ito sa limot. Pinutol ng mapangwasak na epekto ang komunikasyon na nag-iwan kay Haruka at sa kanyang koponan sa nakatulala na katahimikan habang nakikipagbuno sila sa hindi inaasahan at sakuna ng mga pangyayari. Ang kanyang puso ay lumulubog habang iniisip niya ang hindi tiyak na hinaharap na naghihintay. Ang bigat ng kanilang kabiguan ay mabigat sa kanyang mga balikat. Nakatagpo ng Red Bee ang kanilang pag-atake na humahampas pabalik sa isla na may napakaraming puwersa na tumagos dito nang walang kahirap-hirap. Ikaw at ang mga babae ay nag-agawan upang maiwasan ang mapangwasak nitong landas na makitid na umiiwas sa pagkawasak na dulot ng ikatlong mata. Sa isang desperadong hakbang, itinutok mo ang kanyang anti-gravity gun sa sinag. Pamamahala upang ilihis ang anggulo nito at maiwasan ang karagdagang sakuna. Nakatingin ang lahat sa gulat at takot sa kaguluhang dulot ng pulang sinag at mabilis na kinuha ni Haruka ang utos na nag-uutos sa lahat ng unit na umatras kaagad at upang mapanatili ang isang mababang altitude upang maiwasan ang karagdagang pagtuklas. Ikaw at ang mga babae ay mananatiling malapit sa ibabaw ng dagat habang ang Basilisk ay nagpapakawala ng isa pang mapangwasak na welga sa isla. Ang napakalakas na epekto ay binabawasan ang buong isla kasama ang nakapalibot na usok at dagat sa walang anuman kundi asin. Habang muling nagsasama-sama ang operation team at nag-uulat pabalik kay Haruka, inutusan niya silang pataasin ang bilis ng barko at umatras mula sa combat zone ng walang pagkaantala. Damang-dama ang tensyon habang ang lahat ay nagtitipon-tipon, napunit ang kanilang mga mukha. Si Mark na may malalim na pag-aalala at si Lisa ay humihingi ng paumanhin, nagrereklamo tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahan na magbigay ng anumang makabuluhang tulong. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, wala silang pagpipilian, kundi ang tumakas, at si Mitsuki, na nalulula sa sitwasyon, ay tahimik na umalis sa silid. Sinundan siya ni Yu, ngunit pinatigil siya ni Haruka, upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga pagsisikap sa pagtiyak na ligtas na makabalik ang lahat. Binalaan niya siya na sa kanyang operasyon na nagtatapos sa kabiguan, ang Nele ay hindi mananatiling tahimik at susubukan na alisin si Tyr. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, kalaunan ay nakita niyo si Mitsuki na nakatingin sa dagat, ang kanyang ekspresyon ay nababalot ng kalungkutan. Nilapitan siya nito at sinabihang huwag sisihin ang sarili sa nangyari. Nagpapaliwanag na ang hindi inaasahang pag-uugali ng Basilisk ay hindi inaasahan ng sinuman. Nag-alinlangan siya sandali, ngunit inamin niya na kung wala siya, at si Taichi, lahat sila ay mapapahamak. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at ipinaalala sa kanya ang pangako na ginawa niya kay Lisa, na hinihimok siyang pakawalan ang pagkakasala na palagi niyang dinadala. Hinihikayat niya itong huwag sumuko, marahang tinatapik ang kanyang ulo at ipinaalala sa kanya na dapat nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya sa mga kakayahan na mayroon sila. Nang maglaon, sinusuri nila ang footage ng pag-atake ng NFL sa Basilisk na naghahanap ng mga pahiwatig sa kanilang pagkabigo. Si Mitsuki, para sa maliwanag na pagkadismaya, ay nagtatanong kung paano mabibigo ang kanilang masinsinang binalak na operasyon sa kabila ng pagsasaalang-alang sa bawat kilalang variable. Kabilang ang Basilisk line of sight. Pinag-aralan niyang mabuti ang footage at itinuro ang isang kritikal na detalye na binanggit na hindi ginamit ng Basilisk ang ikatlong mata nito habang hinahabol sila. Kung nangyari ito, maaari itong umabot sa kanila at hindi sila nakaligtas. Determinado na makahanap ng solusyon, hinanap niya si Haruka at humiling na makipag-usap kay Major Loki ng Nifl sa pamamagitan ng video chat. Hindi nag-aksaya ng oras si Loki na ilabas ang paksa tungkol kay Gile, ngunit pinutol niya ito na mariing sinabi na wala siyang intensyon na saktan siya. Sa halip, siya ay nagtatanong kung ang Nifl ay maaaring magbigay sa kanila ng isa pang misletin, kahit na ito ay isang prototype lamang. Ang pagdududa ni Loki, mga tanong kung bakit siya hihingi ng sandata na napatunayang hindi epektibo laban sa Basilisk. Kinontra niya na ang disenyo ng sandata ay hindi pangunahing may depekto at iginigiit na sa mga pagbabago, may posibilidad na magtagumpay ito. Nag-atubili na pumayag si Loki na subukan, ngunit binalaan siya na wala nang karagdagang pagkakataon kung mabibigo silang muli. Inayos mo ang isang pulong kasama si Haruka at ang mga batang babae upang ibahagi ang kanyang mga obserbasyon at ang bagong diskarte. Ipinaliwanag niya na ang sandata ay walang sapat na gawa-gawang baluti na nagmumungkahi na ang kanilang malalim na kapangyarihan ay maaaring makabawi sa kakulangan at mapahusay ang pagiging epektibo nito. Si Lisa, gayunpaman, ay nagtataas ng isang kritikal na pag-aalala na nagpapaalala sa grupo na ang ikatlong mata ng Basilisk ay disintegrates, kahit mitril sa ilang segundo.
Kinikilala niya ito, ngunit ipinunto na ang ikatlong mata ay 2 beses lamang nagpaputok sa kanilang nakaraang pagtatagpo. Nag-hypothesize siya ng 5 segundong discharge time sa pagitan ng ikatlong pag-atake sa mata kung saan ang basilisk ay walang pagtatanggol at kapansin-pansin sa panahon ng mahinang window na ito. Maaaring maging pagkakataon nila na talunin ito. Tinatalakay ng grupo ang mga potensyal na hakbang na sumasang-ayon na dapat din nilang asahan ang mga pag-atak mula sa mga normal na mata ng basilisk sa panahon ng window ng kahinaan. Binabalangkas niya ang isang plano na gamitin ang sandata na pinalakas upang mapaglabanan ang mga normal na pulang sinag at upang makapaghatid ng isang mapagpasyang suntok sa kritikal na sandaling ito. Ang lakas ng loob ng team habang nakikipagtulungan sila sa bagong diskarte na handang pinuhin pa ito sa ilalim ng gabay ni Haruka. Nang umalis siya sa meeting, pinigilan siya ni Taichi, seryoso ang ekspresyon nito. Idiniin niya siya sa dingding, hinihingi na malaman kung talagang gagana ang bagong diskarte. Tinitiyak niya sa kanya na ang planong ito ay ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian at dapat nilang isulong ito. Nag-alinlangan si Taichi, pagkatapos ay ibinunyag ang kanyang hinala na ang mabilis na reaksyon ng basilisk ay maaaring magmula sa isang karagdagang hindi kilalang kakayahan. At may teorya na maaaring may kakayahang madama ang mga kaganapan sa pagtatapos ng oras ng paglabas nito na ginagawa itong mas mapanganib kaysa sa inaasahan nila. Naputol ang kanilang pag-uusap ng bigla kang himuki ni Iris na sundan siya at dumating sila upang hanapin sina Mitsuki at Lisa sa mainitang pagtatalo. Iginiit ni Mitsuki na personal na bumaba gamit ang sandata upang ayusin ang tilapon nito kung kinakailangan, habang si Lisa ay mahigpit na tinututulan ang ideya na nangangatwiran na ito ay masyadong mapanganib. Tumindi ang tensyon hanggang sa pagkadismaya, ay sinampal ni Lisa si Mitsuki, at si Firol ay namagitan na nag-aalok ng sarili niyang gawin ang gawain na nagdulot ng isang alon ng mga voluntaryo mula sa koponan. Ang grupo ay nagrally sa paligid ni Mitsuki, na binibigyang diin ang kanyang kahalagahan bilang kanilang kapitan at hinihimok siyang muling isaalang-alang. Dahil sa kanilang hindi natitinag na suporta, inalis niya ang ideya at sumang-ayon na isama ang lahat ng mga voluntaryo sa kanyang plano upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Si Lisa, na emosyonal pa rin, ay humihiling na ipangako niyang bubuhayin ang lahat. Nang gabing iyon ay sinuri ni Yu si Mitsuki na muli siyang nakatitig sa dagat. Tiniyak niya sa kanya na hindi siya nag-iisa at magkasama silang nagmumuni-muni sa kanilang pinagsamang mga alaala at sa buklod na kanilang nabuo hanggang ngayon. Sa isang tahimik na sandali ng pagkakaunawaan, ay hawak nila ang isa't isa na tinatawag ang isa't isa na matigas ang ulo. Nang maglaon, nagpasya si Yu na tingnan si Ter para lamang makita ang kanyang silid na wasak na kasama ang mga doktor na nakahiga na sugatan sa luha, wala kahit saan. Sa gulat, tinanong niya ang isa sa mga doktor na nagpahayag na kinuha ni Taichi si Ter. Karera niya upang hanapin siya, ang kanyang isip ay nagugulo sa hindi makapaniwala, at kalaunan ay nakasalubong niya si Taichi na may dalang luha. Ipinahayag niya na hanggat nananatili si Tiwar, lahat sila ay tatarget ng basilisk, at iginigiit na mas masaya si Tiwar na maging dragon kaysa harapin ang kamatayan. Nang hilingin niya sa kanya na ibalik si Tiwar, pinitik niya ang kanyang mga daliri, nilamon siya ng apoy. Tuwang-tuwa siyang tumakas, na pagtatanto nang may pagkabigla na si Taeki ay walang iba kundi si Kili, at sa harap ng kanyang mga mata ay nagtransform siya sa kanyang tunay na anyo na napapalibutan ng apoy. Walang awa siyang tinutuya ni Kili, malamig at hindi sumusuko ang ekspresyon nito, at hinihingi mo ang pangangalit ng kanyang mga ngipin na malaman na kasama siya sa kanila na nakabalak kayo. Ang kanyang nakakalokong tahimik na ngiti ay sapat na sagot upang magpadala ng lamig sa kanya. Pumalakpak ang galit at determinasyon sa loob niya habang ipinangako niyang hindi niya hahayaan na sabihin ni Kili na hindi siya papayag na gawing nobya ng dragon si Kili. Walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kanyang anti-gravity na baril at pinaputukan siya, ngunit walang kahirap-hirap siyang umiiwas sa pag-atake, gumagalaw ng may kagandahang loob na tila halos hindi sa mundo. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, gumanti siya, nagpakawala ng sunod-sunod na putok ng apoy na pumipilit sa iyo na tumalon at umiwas. Kalmado ang kanyang boses, habang iginigiit na mas mabuting mamuhay si Tiwar bilang isang dragon, at sa paglaki ng kanyang pagkabigo, pinutol niya ito ng mariin na sumisigaw na pinili ni Tiwar na mamuhay bilang isang tao. Hindi napigilan, gumawa si Kili ng isang paputok na madilim na bagay at inihagis ito patungo sa kanya, at mabilis niyang ginawa ang kanyang baluti at ginamit ito upang masipsip ang bigat ng putok, ngunit ang puwersa ay nagpapadala sa kanya ng pagsuray. Sinundan niya ito ng isang malakas na welga, na nabasag ang kanyang baluti at iniwan siyang mahina. Sa isang maikling sandali, naalala niya ang mga salita ni Loki na may kapangyarihan siyang talunin ang sinuman hanggat sila ay tao. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kinuha niya ang isang piraso ng sirang baluti at sinumpa siya, nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa sobrang lakas ng loob, dinaig niya siya sa pamamagitan ng pag-ipit sa kanya sa lupa. Ang pagkakataong wakasan ang kanyang buhay ay nasa kanyang kamay, ngunit siya ay nag-aalangan sa kanyang pakiramdam ng moralidad. Habang binibitiwan siya nito at gumagalaw para kunin si Kili, pinapanood siya ni Hili na may hindi nababasang ekspresyon at nagtanong kung bakit hindi niya ito pinatay noong nagkaroon siya ng pagkakataon.
Tumugon siya ng may pananalig na nakikita niya siya bilang tao at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya nagawang wakasan ang kanyang buhay. She chuckles, darkly rises to her feet, and tells him that he can have Tiwire. Bago umalis, binalaan niya siya na ang basilisk ay hindi katulad ng anumang kalaban na kinakaharap niya. Ito ay isang nilalang na maaaring magkaroon ng kakayahang makita ang hinaharap. Ang kanyang mga salita ay nagpapadala ng isang ripple ng pagkabalisa sa pamamagitan ng kanya, ngunit bago siya makasagot siya ay lumipad sa kanya, at may mapaglarong ngiti ay nagtanim ng isang halik sa kanyang pisngi na humihiling sa kanya na gumawa ng mas mahusay kaysa sa basilisk bago maglaho sa mga anino. Nang makabawi siya sa kanyang katahimikan, dumating sina Lisa at Mitsuki. Agad na kinuha ni Lisa si Tyr mula sa kanyang mga braso, puno ng pag-aalala ang mukha nito, at isinugod siya sa medical room. Habang kumakalat ang balita, nalaman ng grupo ang nakagigimbal na katotohanan na si Taichi ay si Kili na nagbabalat kayo noon pa man. Si Mitsuki, ang kanyang malungkot na ekspresyon, ay nagtatanong kung posible ba talagang makita ng basilisk ang hinaharap. Isinasaalang-alang niya ang posibilidad at ang iba ay sumasang-ayon, kahit na si Iris ay nananatiling hindi naniniwala sa panlilinlang ni Kili. Nang maglaon, tumawag si Mitsuki ng isang pulong upang suriin muli ang plano ng pag-atake, at ipinaliwanag na ang sandata ay ibababa mula sa taas na 15 kilometro. At lahat sila ay lilipat sa drop site gamit ang isang malaking carrier na ibinigay ng Niffle. Si Mitsuki at Fyro ay magkakaroon ng tungkulin sa pagkontrol sa pagbaba ng armas, isang trabahong pinahirapan ng malamang na pagtatangka ng basilisk na harangin ito. Kakailanganin nilang panatilihin ang kanilang mga posisyon sa itaas ng armas upang matiyak na ang trajectory nito ay nananatiling tumpak na umatras ilang segundo lamang bago ang epekto. Ang panganib ay mahalaga dahil ang pagtaka sa kasunod na pagsabog ay mangangailangan ng perpektong timing at koordinasyon. Pagkatapos ay binabalangkas niya ang tatlong contingency plan kung sakaling maging unpredictable ang sitwasyon, tinitiyak na alam ng bawat miyembro ng team ang kanilang tungkulin. Ikaw at si Iris, sa partikular, ay may tungkuling may kakayahang umangkop na iangkop batay sa mga pangyayari. Bago maghiwa-hiwalay ang grupo, kumukuha silang lahat ng sandali upang tingnan si Peter, na nananatiling walang malay ngunit matatag. Ang paningin sa kanya ay nagpapatibay sa kanilang determinasyon, habang naghahanda silang harapin muli ang basilisk. Samantala, ang basilisk ay tumigil sa walang humpay na pagsulong, nakatayo pa rin at nakatitig sa langit. Ang pagsubaybay ni Hermika sa sitwasyon ay malapit na napapansin ang nakakatakot na katahimikan ng nilalang. 3 minuto na lang ang natitira bago mai-deploy ang sandata. Tumindi ang tensyon habang papalapit ang team sa drop site. Ibinigay ni Hermika ang huling utos at ang sandata ay nagsimula ng mabilis nitong pagbaba. Habang tumatawid ang sandata sa 12 kilometrong marka, ay nagre-react ang basilisk na nagpaputok ng sinag mula sa ikatlong mata nito. Inaayos niyo at ng iba ang tilapon bilang tugon, ngunit nagbabala si Mitsuki na ang pag-atake ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang estratehikong paglilipat ng basilisk ay nagpipilit sa kanila na magpatupad ng mga contingency plan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Iniisip ni Lisa na ang maagang pag-atake ay isang sadyang pagtatangka upang maghanda para sa isa pang welga. Ang koponan ay nagtutulak pasulong, matapang ang walang humpay na sinag ng basilisk habang isinasara nila ang distansya sa 5 kilometrong marka. Totoo sa kanilang mga hula, ang basilisk ay nagpaputok ng pangalawang sinag na pinipilit ang koponan na muling umangkop. Habang papalapit sila sa markang 2 kilometro, inilulunsad ng nilalang ang pinakamapangwasak na pag-atake nito. Nang walang ibang mga opsyon, abandonahin ng team ang sandata, pinasimulan ang plan E, mabilis silang bumaba, inilabas ang mga armas, at sinimulan ang kanilang pag-atake sa basilisk bago ito makapagpaputok ng isa pang pag-atake mula sa ikatlong mata nito. Tinatarget ni Lisa ang ikatlong mata, nabasag ito ng isang tumpak na hampas mula sa kanyang sibat at pinaputok mo ang kanyang anti-gravity na baril habang inilalabas ni Fertail ang kanyang arrow blast attack. Ang koponan ay nagtatagpo sa basilisk na nag-aaklas ng may koordinadong katumpakan upang sirain ang mala-brilyante nitong mga spike. Ipinatawag niya ang kanyang napakalaking kanyon at naghatid ng isang mapangwasak na suntok habang sina Mitsuki at ang iba pa ay nagcha-channel ng kanilang pinagsamang kapangyarihan sa isang walang tigil na barrage. Ang kanilang mga pagsusumikap ay nagtapos sa isang pangwakas na malakas na welga na nagpababa sa basilisk sa wala kundi mga basag na labi. Sa medical room, tumatag na ang kalagayan ni T-Wire ngayong natalo na ang dragon. Ang kanyang paghinga ay bumalik sa normal at ang nagbabantang glow ng kanyang dragon crest ay kumukupas. Ang koponan, pagod ngunit matagumpay, ay nagtitipon upang ipagdiwang ang kanilang pinaghirapang tagumpay. Si Lisa, na may luha sa kanyang mga mata, ay nagsabi kay Mitsuki na ang kanyang mga kondisyon para sa pagpapatawad ay natugunan. Nagyakapan sila, sinamahan ng iba sa isang taos-pusong group hug. Nakatanggap ang NFL ng salita ng tagumpay at ipinagdiwang ni Major Delan at Loki ng buong pagmamalaki. Binabati ka ni Loki na personal na nagpapahayag ng kanyang paghanga sa kanilang tagumpay. Pagbalik ng grupo sa academy, sinalubong sila ni Charlotte, na tuwang-tuwa nang makita sila, kahit na ang kanyang focus gaya ng dati ay pangunahin na kay Obel at sa mga babae. Sa pag-aayos nila sa kanilang mga nakagawian, nagbahagi si Yu ng isang pribadong sandali kasama si Mitsuki.
Muli niyang pinatunayan ang kanyang nararamdaman para sa kanya, ipinaalala sa kanya na hindi sila magkadugo at hindi siya susuko sa kanya. Nang maglaon, ipinagtapat niya kay Iris na isiniwalat ang nakakasakit na katotohanan tungkol sa kasunduan na ginawa niya 3 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag niya na ang bawat paggamit ng kanyang kapangyarihan ay nagdudulot sa kanya ng pagkawala ng mga alaala at natatakot siya na kung magpapatuloy siya, makalimutan niya kahit siya. Pinapanatag niya ito ng isang mainit na ngiti na nangangakong iingatan ang kanilang mga alaala para sa kanilang dalawa. Ang kanyang hindi natitinag na suporta ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng aliw habang naghahanda silang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating sa hinaharap.